Nakita rin kita, Antingero. Matagal na kitang naamoy sa lugar na ito. Ha, sa wakas, ikaw na rin ang nagkusang pumunta at lumusog sa baluarte ko. Nasaan ang mga taong ginukot nyo? Ibalik nyo sila at pakawalan kung ayaw mo magkamatayan tayo rito. Tapos na ba ang drama? Ngayon, oras na para ako naman ang kumilos. Magpaalam na kayo sa isa't isa. Dahil mong sinasabi, Gringo, ilabas mo na yung makapangyarihang sandata. Ito na, humanda kayong mga aswang kayo! Mga kwento ni Kapano. Manood ka na. Huwag mong ipagmalaki ang mangyayari bukas, sapagkat hindi mo alam kung ano ang idudulot ng maghapon. Ang katagang ito ang palagi kong pinanghahawakan sa buhay ko, Kabanong. Dahil wala naman talaga ni isa sa atin ang nakakasiguro sa ating kinabukasan. Kahit sabihin pa nating marami tayong ipon ngayon o maganda ang kalagayan natin, masaya man tayo sa mga mahal natin sa buhay, hindi natin hawak ang adya ng tadhana. Kaya habang kaya pa natin ang isang bagay na gawin, pahalagahan na natin ang ngayon at hindi para hintayin pa ang bukas. Isang pinagpalang araw sa inyo, Kabanong, sa lahat ng mga kabangers natin at mga kayanggaw at sa lahat ng masugid na tagapakinig ng programang ito mula sa Pilipinas at maging sa iba't ibang panig ng mundo. Panalangin ko ang kaligtasan at pagpapala sa ating lahat sa kabila ng kaguluhang nangyayari. Nawa sa pakikinig ng aking ibabahagi, huwag na muna nating unahin ang inis, kundi sa halip ay hanapin natin ang aral na mapupulot sa pagbabahagi ko ng istoryang aking naranasan. Itago niyo na lang ako sa pangalang Gringo. Hindi tunay na pangalan. 35 years old. Isang Bicolano. Pero naninirahan na ako ng matagal sa Bataan. Bago ako maging isang sundalo at maagang nagretiro, meron akong pinakatatagong sikreto na dito ko lang babanggitin. Doon sa aming probinsya, na-train na ako maging isang albularyong antingero. Kami yung may mga kakayahang manggamot ng mga pinahihirapang espiritual ng kampo ng kadiliman at bukod dito, nakikipagsagupa kami sa mga nilalang na hindi pangkaraniwan, katulad na lang ng aswang. Opo, tama kayo ng inyong narinig. Sa murang edad ay lumalaban na ako sa aswang. Dahil parte ito ng pagsasanay mula kay Lolo Murong na siya ko ring guro sa pagiging albularyong antingero. Nang mamatay siya, natakot ang aking mga magulang kaya sinunod ko na rin muna ang kagustuhan nila. Naghanap ako ng ibang propesyon at dahil sanay ako sa palakasan, nagpasya akong maging isang sundalo. Sa awa ng Diyos, nakapasa ako at naging isang ganap na sundalo. Pero nagretiro rin ako kaagad magmula ng makapangasawa at tumira sa Bataan. Matagal kong tinalikuran ang pagiging isang albularyong antingero at pagiging sundalo. Pero sa isang panawagan, hindi ko rin sukat akalain na pareho ko itong mababalikan. At kung paano po ito nangyari, ngayon po ay inyo nang mapakikinggan. Kung nga pala ulit si Gringo. At ito ang aking kwento. Oktubre noon, hindi ko lang tanda, Kabanong, ang eksaktong araw. Habang abala ko sa munting negosyo naming bigasan, tinawagan ako ng asawa kong si Ana dahil sa importante niyang sasabihin. Pag-uwi ng bahay, sinabi nga niya sa akin na nawawala ang pinsan kong si Unasan. Doon ko lang din nalaman na 2 linggo na pala siyang hindi umuwi. Dahil dito ay tumawag kagad ako sa mga kaanak ko sa Bicol para i-concern ng tungkol dito. Sinabi nga nila sa akin na nagbakasyon ng pinsan ko sa isang lugar sa Mindanao. Hindi ko na lang din babanggitin ang eksaktong lugar. Ayaw ko na kasing sirain ang reputasyon ng nasabing lugar. Kabanong, mahilig kasi talaga si Unasan na mag-travel. Kagaya ko, isa rin siyang adventurer. Pero inayawan niya na nga lang ang pagiging albularyong antingero. Dahil hindi naman siya fan ng mga ganitong gawain. Nagsimula lang siyang magsulo sa pagta-travel 2 taon ang nakalilipas.
magmula nang maghiwalay sila ng kanyang fiancé na si Gloria. Mahal na mahal niya ang babaeng yon hanggang sa malaman niyang matagal na pala siyang iniiputan sa ulo. Inintindi na lamang namin ang ginagawa ng aking pinsan hanggang sa ito na nga, isang araw ay nagkatotoo na ang kinatatakutan ng kanyang mga magulang. Sila Tiang Susan at Chong Mario. Pinakiusapan na lang din ako ng Tatay Romeo at Nanay Alicia ko. At dahil malapit na malapit din sa puso ko si Unasan, kaya hindi na ako nagdalawang isip. Bilang dating sundalo, expertise ko rin naman ang paghahanap ng mga nawawalang tao o bagay. Dahil kabilang ako sa Search and Rescue Specialist Operator. Madali ko lang din namang napapayag si Ana dahil malapit din sa puso niya si Unasan. Kaya makalipas ang ilang araw ay nagandaan na ako kaagad ng mga gamit. Nagbook na rin ang asawa ko ng tiket papuntang Mindanao. Pero 2 araw bago ang aking flight ay tumawag naman ang dati kong superior sa military. Nagpunta kagad ako sa kampo para kausapin ang nasabing superior. Hindi ko na rin papangalanan o bibigyan ng alias kung sino. Pinatawag ako para pakiusapan na pansamantalang tumulong sa mga kasamang sundalong naroroon. Hindi to tipikal na ginagawa. Pero dahil sa kabihasaan ko sa ganoong bagay, kaya ako napakiusapan. Pumayag na rin ako dahil sa eksaktong lugar ko rin naman hahanapin si Unasan. At nilinaw ko na rin ang lahat sa aking superior. Sir, kapag po nahanap ko na ang pinsan ko, babalik na po ako dito sa Luzon ha. Sana po'y maintindihan niyo itong desisyon ko. Nagkasundo naman kami, kaya umuwi na kagad ako sa amin. Isang araw bago ang aking flight, dahil linggo, inaya ko ang aking asawa at anak na magsimba. Pagkatapos ng misa, ay pinauna ko na muna sila sa parking lot, kung saan naroroon ang aming sasakyan. Naiihina kasi ako at mahababa ang pila sa banyo. Ilang saglit pa, nang matapos na, ay nagtungo kagad ako sa parking area. Kung saan naman ay meron akong nakasalubong na matandang babae na nagtitinda ng sampagita. Naawa ako dahil tila iniiwasan siya ng karamihan sa halip na bilhin ang tinda niyang bulaklak. Nilapitan ko siya at binili ang lahat ng paninda niya. Pero nang magkatitigang kami kabanong, ay bigla na lang kumabog ng mabilis ang puso ko. At nang dumampi ang kamay na matandang ginang sa aking palad, ay tila ba nangilabot na ang buo kong katawan. Dahil dito ay kagad kong inilayo ang kamay ko sa kanya at umiwas na rin ng tingin. Kamuntikan pa nga tuloy mahulog ang nasabing bulaklak. Mabuti na lang ay nasa loko ito kaagad. Pasensya na ho, Ale. Kamuntikan ko na pong mabitiwan tong sampagita. Ito pong 500 at wag niyo na ho akong suklian. Nagpasalamat pa ang matandang babae, pero bago ko siya alisan ay meron siyang iniabot sa akin. Isa lang itong piraso ng ordinaryong tela na kulay pula. Pero nang hawakan ko ay biglang nag-init ang aking mga kamay. Nangilabot din ako ng gusto at naramdaman ko ang pagtayuan ng mga balahibo sa aking katawan. Dahil nga sa dati akong albularyong antingero, naramdaman ko na kagad na merong kakaiba sa kanya. Sino ho ba kayo talaga, Ale? Katulad ko rin po ba kayo? Ako si Manang Ofelia. Isipin mo na lang na hindi aksidente ang pagtatagpo natin ito. Anong ibig niyong sabihin, Manang Ofelia? Matagal na kitang napapanaginipan, iho. Pinagtagpo tayo ng tadhana. Alam kong naniniwala ka na hindi dapat baliwalain ang inadya ng tadhana. Itago mo lang ang piraso ng pulang tela na yan at dalhin mo kahit saan ka magpunta. Sa oras na matinding panganib, magagamit mo yan. Ho? Paano ho? Bago pa sumagot si Manang Ofelia, ay narinig ko na ang boses ng anak kong si Miguel. Paglingon ko ay kumaway lang ako bago muling bumaling sa matandang babae. Pero nawala na lang siya na parang bula.
Napakibit na lang ako ng aking balikat at saka na lang ako nagtungo sa aming sasakyan. Tinago ko na lang ang piraso ng tela at pagkatapos nun kabanong ay nagbiyahe na kami pauwi ng bahay. Mabilis na lumipas ang oras. Kinagabihan, matapos makapagpaalam sa aking asawa at anak, ay nagbiyahe na nga ako pabalik sa kampo. Maga pa kasing magre-report ang mga kasama ko bago kami lumipad papunta sa Mindanao. Bago matulog, habang nakatingin sa kisame, ay bigla na lang ulit sumagi sa isip ko ang sinasabi ni Manang Ofelia. Dahil dito ay muli kong kinuha ang piraso ng pulang tela na iniwan niya sa akin. Ano kaya to? Sa tinagal ko rin sa pagiging albularyo antingero wala naman akong alam na makapangyarihang bagay na ganitong itsura. Wala rin naman akong nararamdaman sa tela na to. Pero bakit hindi ko matapon-tapon? Ay, sundin ko na nga rin yung gusto ng matandang babae na yun. Dahil hindi makatulog, naisipan ko munang lumabas saglit at magpahangin. Nagmasid-masid ako sa paligid hanggang sa muli kong maisip kabanong na gamitin ang talas ng aking pakiramdam bilang isang dating antingerong albularyo. Nagagamit ko naman noon ang talas ang pakiramdam ko sa pagiging sundalo, pero hindi ang pagiging isa kong antingero. Aminin ko kabanong, simula na makausap ko si Manang Ofelia, hindi ko rin alam kung bakit, pero para bang muling nabuhay ang pagiging antingero ko sa puso ko. Pero katulad nga ng sinabi ko, tinalikuran ko na ito para na rin sa kapakanan ng aking mag-ina. Papasok na rin sana ako sa loob ng quarters nang makaramdam ako ng kakaibang ihip ng hangin. Alam kong hindi ito tipikal dahil para bang merong bumubulong sa akin. At pagharap ko nga, isang tatlong magkaparehas na namumulang mga mata ang sumambulat sa akin. Mula sa hindi kalayuan, nagtatago sila sa mayayabong na puno habang nakamasid sa akin. Hoy! Kayo mga makukulit na kampo ng kadiliman dyan sa puno Anong pakay niyo sa akin? Huwag niyo akong susubukan! Lumayo-layo nga kayo dahil baka hindi ko kayo matansya. Dahil sa sinabi kong yun kabanong, ang dalawang nasabing nilalang ay biglang nawala na parang bula. Pero ang isa, sa halip na sumunod sa kanyang mga kasama, lumantad ito at humarap sa akin. Nasa 7-footer yon pero nagtatago pa rin sa aninong itim. Kaya maliban sa namumulang mga mata, hindi ko nakita ang kabuuan nito. Pero kahit gaano pa ito kalaki, hindi ako nagpasindak. Sa tagal kong nakikipagsagupa sa mga kagaya nitong nilalang, plus sa pagiging sundalo, ay nawala ang lahat ng takot ko sa balat. Sa pag-aakala ko. Ha! Talagang matapang ka! Sinusubukan mo talaga ako, Pakunwari akong bumunot sa bulsa. Kahit ang totoo ay wala naman akong mabubunot na pangontra laban sa katulad nitong nilalang. At sa hindi sinasadyang pagkakataon, nalagay ko pala sa bulsa ang piraso ng pulang tela at ito nga ang nabunot ko. Itatago ko na sana ulit pero nagulat ako nang mapatingin dito ang nasabing nilalang. Kitang-kita ng mga mata ko kabanong kung paano ito naligalig. Tila ba nanginginig itong umatras hanggang sa bigla na lang naglaho sa dilim. Katulad ng iba pa nitong mga kasama. Napakunot na lang ako ng noo hanggang napatingin sa piraso ng telang pula. Saka ko lang napagtanto na may kakaiba sa bagay na ito na binigay ni Manang Ofelia. Biglang natakot yung mga ungas na yun Mukhang makapangyarihan nga tong telang pula na ito na binigay sa akin ng matanda. Hoy! Seryoso mo dyan buddy! Uy! Buddy, langya ka, ginulat mo ako. Kadarating-dating ko lang Katatapos lang din namin mag-usap ni Sir. Kaya, kesa kumukunot-kunot ang noo mo dyan, hulaan mo kung bakit ako nandito. Huwag mong sabihin na nag-request din sa'yo si Sir. Siyempre.
Hindi po pwedeng wala kang kasama, buddy tayo eh. Buti pinayagan ka ng asawa mo. Kapapanganak lang nun ah. At saka maaga ka na rin nagretiro, di ba? Wala nang reason para mag-agree ka pa rito. Siyempre, nung nalaman ko kasama ka, di na ako tumanggi. At naintindihan naman ni Mrs. Teka, alam mo ginagawa mo rito? Nagsusulo ka. Baka nag-aano ka lang dito ha? Dahil namimiss mo ka agad ang asawa mo? Sira ulo. Biro lang. Ito naman may pagkapikunin ka pa rin Pero ano pa ginagawa mo dito? Senti-senti ka naman masyado, buddy. May iniisip lang ako, tangik. Patulog ka na nga. Maaga pa tayo magre-report bukas. Kadarating ko pa lang. Magkwentuhan muna tayo. Tagal na rin natin hindi nagkikita eh. Loko. Kakikita lang natin last month nung binyagan ng anak mo eh. Loko-loko ka rin talaga no? Tumawa lang si Ping at pagkatapos ay nagkwentuhan na nga kami patungkol sa ilang pang mga bagay. Makalipas ang ilang pang mga minuto, ay magkasabay na kami bumalik sa quarters at natulog. Kinabukasan kabanong pagkatapos mag-report ng mga kasama namin, naghintay lang kami ni Ping ng ilang minuto. Nang makumpirma ang aming lakad ay nagbiyahe na kami papunta sa airport bago lumipad pa Mindanao. Halos 1 oras at kalahati rin bago kami nakalapag sa airport sa Mindanao. Pagkatapos noon ay nagbigay pa kami ng ilang oras papunta sa kampo. Ginising na lang ako ni Ping pagdating namin doon. Nagtagal pa kami ng ilang minuto sa isang opisina dahil hinintay naming matapos mag-report ang mga kasama namin. Paglabas nila, kami naman ang pumasok. Kinamayan kami ni Kapitan Berto Sumalang at may mga ilang bagay rin siyang binigkas sa amin. Patungkol sa sitwasyon sa liblib na baryong aming pupuntahan. Dito nga namin mas naintindihan kung bakit kailangan ng expertise namin ni Ping. Bukod kasi sa ilang sundalo, may ibang mga taga-baryo rin ang bigla na lang nawawala. Ang hinala ni Kapitan Berto, dinudukot ng mga rebelde at ikinukulong sa isang lugar sa kabundukan. Naghihintay din sila ng pakikipagnegosasyon pero magmula nang lumaganap ang pagkawala ng mga tao, hanggang ngayon ay hindi pa rin nakikipag-usap sa kanila ang pinuno ng mga rebelde na si alias Gatong. Pagkatapos ng matagal namin pag-uusap, ay nagbiyahe na nga kami papunta sa isang maliit na kampo na malapit sa mga baryo, kung saan nawawala ang iilang mga katao. Pagdating namin doon, ay ipinakilala kagad kami sa kasama at ipinaliwanag kagad ng kapitan ang mga dapat at hindi dapat gawin sa lugar na yon. Kahit alam naman namin na ni Ping, pero pinag-ingat pa rin kami sa pakikitungo sa mga tao, lalo na at mga baguhan pa lang kami sa lugar. Kung minsan daw kasi ay may mga parte ng rebelde na nagpapanggap bilang isang normal na mamamayan, kukunin ang loob ng mga baguhan para makakuha ng impormasyong kinakailangan. Kapanong sa mga nakalipas na mga araw at mga linggo namin ni Ping sa baryo, naging maayos at produktibo naman ang naging trabaho namin. Meron kasi kagad kaming nakitang taga-baryo sa maliit na kuweba sa gilid ng isang sapa. Magkapatid sila, pero nang tanungin patungkol sa kung paano sila dinukot at tinago roon, hindi rin naman nila masagot. Naintindihan naman namin kabanong, dahil mga bata pa ang dalawa at punong-puno pa rin sila ng trauma. Pero isa lang ang malinaw sa kanilang mga sinabi, na ang kanilang tatay ay kinuha raw ng isang halimaw. Si Ping at ang iba pa ay natawa lang pagkatapos nung marinig. Pero ako, na lumaking isang manunugis, ay naniniwala sa sinabi ng magkapatid na Jello at Brian. Dito ko mas napagtanto na malaki rin ang posibilidad na hindi lang rebelde ang kumuha sa pinsan kong si Unasan, kundi may posibilidad na tinangay siya ng aswang. Napasign of the cross tuloy ako nang maisip ko yun. Lord, huwag niyo pong pabayaan ang pinsan ko. Ang hiling ko lang po
kapag nakita ko siya, naway ligtas ang kalagayan niya. 2 araw ang lumipas. Hindi nakapaghanap ang grupo dahil malakas ang ulan. Kapag ganun kasi ay risky sa bundok dahil madalas ang aksidente. Ayaw i-risk ni Kapitan Berto ang buhay ng bawat isa. Mabuti na lang noong 3 araw ay bumuti na ang panahon. Kaya nabuhayan din ako at mas nabigyan ng pag-asa na hanapin si Unasan. Tanghaling tapat, katatapos lang mag-ikot sa badyo ng grupo na sinamahan ko, nagpahinga muna kami sa tambayang kubo dahil bukod sa malilim ay napakaliwalas ng lugar. Preskong-presko ang hangin na talaga namang nakaka-relax. Pumwesto pansamantala sa duyan habang hinihintay kong dumating si Ping. Siya lang naman kasi ang sinasama ko sa paghahanap sa aking pinsan. Sa kabilang bundok kami pupunta nung araw na yon para dun siya hanapin. Bago kasi ang nakalipas na 2 araw na ulan, meron akong nakausap na kamag-anak na nagsabi na nakita nga raw nila si Unasan na paakyat sa isang bundok. Pinakita ko kasi ang picture at hindi nga raw sila nagkakamali. Dahil binigyan pa sila ng 1,000 ng pinsan ko. Ang tagal naman ni Ping. Ano pa kayang inaatupag ng bukong na yon? Makapagpahinga na nga muna rito sa duyan kahit saglit. Mabuti na lang at masarap talaga ang hangin sa lugar na ito. Sumingap pa ako at dinama ang paligid habang idinuduyan ng sarili. At dahil sa lakas ng pagduyan ko ay hindi sinasadyang nahulog ako dito. Tawang-tawa akong tumayo kagad at nagpagpag ng sarili habang tumitingin-tingin sa paligid. Mabuti na lang ay walang ibang tao ron maliban sa akin, Kabanong. Babalik na sana ako sa duyan pero nanlaki ang mga mata ko at naging alerto nang may mapansin akong nilalang sa hindi kalayuan. Nakamasid siya sa akin at alam kong hindi siya pangkaraniwang tao. Sino ka? Lumantad ka dyan sa pinagtataguan mo! Kundi ako mismo lalapit dyan! Hindi yun natinag, Kabanong. Kaya ako na ang lumapit. At dun siya biglang tumakbo na hinabol ko naman. Pero sa kasamaang palad ay hindi ko na siya naabutan. Hindi ko na rin pinilit ang sarili ko dahil naalala kong wala naman akong kahit na anong sandatang pangontra sa aswang. Pagbalik ko sa duyan ay eksaktong kadarating lang ni Ping na nagtataka matapos akong makita. Oh, saan ka nang galing, buddy? Ha? Ano eh? Tumahay ka, no? Baliw. Bakit naman ako tatai sa liblib? Eh may mga banyo naman tayo sa baryo. May mali ko sa iyo. Bakit ako tinatanong mo? Siraulo ka talaga. Samahan mo na nga lang ako dito. Saan? Hahanapin ba natin yung pinsan mo doon sa kabilang bundok? Hindi na muna. Bukas na natin gawin yon. Samahan mo muna ako sa gubat. Huwag ka na magtanong ng kung ano-ano ha. Wala na kaming sinayang na oras, Kabanong. Pagdating sa gubat ay kumuha na ako ng mga pamilyar na halamang may kinalaman sa pangontrang aswang. Pero bihira akong nakakita. Halos wala nga akong tutusin. Kundi pa ako maghahalugog ng husto ay hindi ako talaga makakakita. Kaya iilan lang ang nakuha ko. Mabuti na lang ay may iilan na nabibili pa sa bangketa katulad ng bawang, tanglad at asin. Sa karanasan ko sa pagiging antingerong albularyo, kapag ganitong kakaunti o halos walang halamang pangontrang aswang sa isang gubat o kabundukan, sinyalis ito na may nananahang mga aswang sa lugar. Dito ko nga rin mas nakumpirma na naglipa na ang aswang sa palibot ng baryo. At ang mga nakaengkwentro ko ay isa sa nilalang na yon. Mas lalo tuloy tumindi ang hinala ko na talagang nakuha ng aswang si Unasan at hindi ng mga rebelde. Pag-uwi namin kinahapunan ay nag-asikaso na nga ako ng mga dapat gawin. 4:30 na ako ng umaga natapos sa paggawa ng pangontra laban sa aswang at iba pang kampo ng kadiliman. Sa tinagal-tagal ng panahon, Kabanong,
Muli kong isinagawa ang orasyon para mas maging mabisa ang mga pangontra. Nakakapagod at nakakaubos ng lakas, lalo na't ngayon ko lang ulit iyon nagawa. Pero mas naging kampante ako dahil bukod sa baril ay may panlaban na ako sa mga kampon ng kadilimang aali-aligid. Pagsikat ng araw ay hindi muna ako sumama sa kanila. Kailangan ko kasing matulog dahil marami talaga ang naubos na lakas sa akin. Malaking bagay rin na kasama si Ping dahil siya muna ang tumutulong sa mga kasama naming sundalo. Pagsapit ng gabi, umuwi silang walang napala. O pre, kumusta? Anong nangyari doon sa paghahalugog ninyo? Yun. Hindi maganda Dahil wala kami nakita kahit isa ngayon. Yung magkapatid na Jello at Brian na nakita natin, na-interview na ulit. Wala pa rin daw silang nakuha ang sagot, sabi ni Kapitan Berto Hindi nga maganda yan. Sa tingin mo ba, pre? Buhay pa yung mga nawawalang taga-baryo? Hindi ko rin alam. Pasensya na sa mga sinasabi ko Nawala sa isip ko na may pinsan ka nga palang nawawala rin sa mismong lugar na to. Ayos lang naman. May punto rin naman yung mga tanong mo, buddy. Dahil naiisip ko din naman yan. Pero sana, mali ang mga iniisip natin. Oo nga O sige na, mauna na ako sa iyo magpahinga Napagod talaga ako buti ka pa, nakapagpahinga ngayong maghapon. Sige, dito lang muna ako sa duyan at magpapahangin. Pagkaalis ng kasamahan ko, ay humiga ako at nagmuni-muni. Napatingin ako sa langit na nahahapyawan ko lang ng kaunti dahil sa mga puno sa paligid. Maya-maya pa, bigla akong napatayo matapos makapa ng katawan ko ang isang maliit na bote. Saka ko lang naalala ang tungkol dito. Ay, oo nga pala, ibibigay ko to kay Ping para meron siyang proteksyon. Papasok na sana ako sa loob ng quarters nang makarinig ako ng kaluskos sa bandang likuran. Napahinto ako at napalingon doon hanggang sa makita ko ang boteng hawak na nagsisimulang kumulo. Sinyalis ito na may aswang sa paligid at nasisiguro kong ito yung nagmamasid sa akin nung nakaraan. Talagang bumalik ka pa rito Lumabas ka! Kung hindi ka lalabas sasabuyan kita ng pangontra ko. Bago pa matapos ang pagsasalita ko kabanong, ay biglang lumabas ang nilalang. Nanlaki mga mata ko nang makita ko siya. Hindi ko rin kasi sukat akalain na isang bata ang lalabas mula roon. Nang tingnan ko ulit ang boteng hawak ko, ay mas lalo nga itong kumulo. Patunay na ang batang kaharap ko ay isa talagang aswang. Ano kailangan mo, batang aswang? Lakas ng loob mo Hindi mo ba naiintindihan na kaya-kaya kitang patayin? Kaya sinasabi ko sa iyo, magsalita ka na kung may naalala ka sa pagkawala ng mga taga-baryo at ilang sundalo rito. Dahil kung hindi, isasabi ko sa iyo itong ginawa kong pangontra. Hindi ako mangingiming saktan ka kahit bata ka. Aswang ka pa rin. Wala po akong masamang balak, kuya. Bakit pa na yung pagmamasid mo sa akin? Naramdaman ko po kasi na kakaibang tao kayo kumpara sa ibang mga narito. Oo po, at aswang ako. Pero wala po akong kinalaman, pati ang mga magulang ko sa pagkawala ng mga tao dito. Sa tingin mo magpapauto ko sa'yo? Dinakip din po nila yung tatay Lapi at nanay Ida ko Ha? Sinong sila? Ng mga rebelde o ng mga aswang? Pareho po. Pareho? Opo. Anong ibig mo sabihin? Yung mga rebelde mga aswang din? Ganun na nga po. Kaya nang makita ko kayo rito nung nakaraan, alam ko na pong makakatulong kayo Hindi lang po si Tatay Lapi at Nanay Ida ko, kundi pati na rin po sa mga iba pang taong nawawala. Kung ganun alam mo kung saan sila nagtatago. Pasensya na po kuya, pero hindi ko po alam ang bagong pinagkukutaan nila Yung muling pinagkutaan namin bago nila dakpin si nanay at tatay, yun lang po ang alam ko. Pero yung nilipatan nila, hindi ko na po alam
Paano natin sila mapupuntahan? Makinig po kayo mabuti, kuya. Yung narinig kong pag-uusap nila Pinuno, sasalakay na raw po sila rito sa baryo. Ha? Kailan? Hindi ko po alam kung kailan eh. Pero sigurado po kung malapit na po yun, kuya. Magtatanong pa sana ako, Kabanong, pero biglang may mga sundalong nagro-ronda na nagdatingat. Nang makita nila ako ay sumaludo lang sila at nagsabi kung po pwedeng pumesto muna saglit para makapagpahinga. Tumango lang ako at tumingin sa kinaroroonan ni Lito. Pero wala na siya. Nagpaalam na rin ako sa mga sundalong naka-duty bago pumasok sa quarters at natulog. Kinabukasan, hindi kami nagtagpo ni Ping. Magkahiwalay kasi kami ng operasyon. Ganun pa nga rin, Kabanong, ang sitwasyon. Wala kami ulit nahanap ng mga nawawalang taga-baryo. Pero hindi yun ang naging tikbo ng utak ko. Hanggang nung mga oras kasi na yon ay hindi maalis-alis sa isip ko ang sinabi ni Dito nung gabi. Naiisip ko rin na baka nga isa lang to sa patibong ng mga aswang. Likas na kasi talaga sa mga kampon ng kadiliman ang maging mapandaya, mapabata man o matanda, babae man o lalaki. Walang inosente sa kanila para lang makatikim ng sariwang dugo at karne ng tao. Mabilis na naman ang paglipas ng oras. Nakita na lang kami ni Ping sa hapunan. Nilapitan niya kagad ako para lang sabihin ng bagay na ikinagulat ko rin. Pre, mabutit nagkita tayo. Alam mo bang napanaginipan kita kagabi? Talaga? Tungkol naman saan? Ang weird nga eh. May kausap raw tayong bata. Talaga? Seryoso ba yan? Oo nga. Parang ang totoo eh. Tapos, nakikipagbari lang tayo sa mga rebelde. Pero ang kakaiba, buddy, namumula yung mga mata nila. Parang mga adik sila. Ganun. Alam mo ba yun? Tapos, alam mo ba nung huling na naginip ako ng ganito ka-weird? Yung namatay yung tatay ko. Yung bago siya maaksidente sa ibang bansa. Nakwento ko naman sa'yo yun, di ba? Oo, pero kunin mo muna tong maliit na bote. Oh, ano naman to? Basta, ikwintas mo yan na parang dog tag. Huwag mong tatanggalin kahit ano mangyari, ah. Alam mo, ang weird talaga ng araw na to, as in. Sasala kayo mga rebelde. Ha? Saan mo naman ako ang impormasyon na yan? Hindi na mahalaga yun, buddy. Basta magtiwala ka lang sa akin. Pero maging alerto tayo at Kung sigurado ka, dapat ipaalam natin to kay Kapitan. huwag na muna. Ang totoo niyan hindi rin ako sigurado dahil isang bata lang ang nagsabi sa akin. Ayaw ko mag-cause ng false alarm. Pero maghahanda yung buddy. At saka, sino ba yung bata? Dapat dinala mo siya sa kampo para makapag-report mismo kay Kapitan. Hindi kagad ako nakapagsalita dahil ang totoo, Kabanong, hindi ko rin alam kung paano i-explain kay Ping ang tungkol sa batang lalaking aswang. At sa gitna ng seryoso at masisina naming pag-uusap ay nakarinig na kami ng red alert. Matapos naming magkatinginan at magkatanguan ay sabay na kaming lumabas sa silid. Pagdating namin sa field ay nakatayo na sa mataas na bulwagan si Kapitan Berto kasama ang iba pang may mga katungkulan. Pumosisyon na nga ang mga kasundaluhan at sumaludo bilang paggalang. Pagkalaon ay nagsalita na nga ang aming superior. Katulad ng sinabi ko kay Ping, ganun din ang sinabi ni Kapitan Berto na nakakalap nga sila ng balita tungkol sa kinaroroonan ng mga rebelde. Nasa bundok daw sila malapit sa isang baryo kung saan namin pupuntahan sana at hahanapin si Unasan. Wala nang sinayang na oras ang lahat. Pagkagat ng dilim ay kasabay ng pagtatago ng buwan at mga bituin sa makapal na ulap ay nagsimula na ang operasyon. Gulat na gulat ng mga rebelde nang matambangan namin sila sa burol at bukana ng baryo. Umalingaw-ngaw ang putok ng baril sa buong lugar at umabot yun ng higit 20 minutos. Dahil sa dihado ang mga kalaban, kaya napilitan silang umatras. Marami-rami rin kasi ang napatay at ang mga sugatan ay hinuli pero ginamot ng medical team para sa interrogasyon.
Naging matagumpay ang gabing yon, Kabanong. Kaya masayang-masaya ang lahat dahil wala ring nasaktan sa mga sundalo. Pati ang mga mamamayan sa baryo ay ligtas dahil pinalikas muna sila bago mangyari ang engkwentro. Pero ako, pakiramdam ko merong mali sa pangyayari. Habang nakaantabay kami sa mga ginagamot na rebelde, ay nagmamasid-masid ako sa paligid. Inalala ko ulit ang sinabi ni Lito na ang pinuno ng rebelde ay isang aswang. At kung magkaganon nga, ay mga aswang din ang mga miyembro. Nang mapagtanto ko ulit ay nanlaki ang mga mata ko sa pag-aalala. Uy, buddy, ang seryoso mo na naman dyan, ha? Ha? Buddy, yung mga medic ba natin, nasa panganib sila? Nagsimula na ngang kumulo ang boteng nakakwintas sa amin ni Ping. Nagulat siya pero bago pa matapos sa pagre-react ang kabady ko, ay nakarinig na kami ng mga sigawan kasunod ng pagputok ng mga baril. Nagmadali kami sa pagpunta sa kinaroroonan ng mga medic soldier. At pagdating doon, ay nagulat kami sa aming naabutan. 3 sa kanila ay patay na, habang ang ilan ay kritikal ang lagay. Ang mga rebelde na nahuli ay wala na at talagang lumaganap ang dugo sa dakong yon, Kabanong. Ano nangyari rito? Kumukulo pa rin tong laman ng bote ko, buddy. Maging alerto ka. Mas lalong lumakas ang pangkulo ng laman ng bote hanggang sa isa sa mga rebelde ang nagpakita. Pero hindi sa anyong tao, kundi sa anyo ng isang tila mabangis na aswang. Nagulat si Ping sa kanyang nakita at napakusot-kusot pa ng mga mata habang pinagmamasdan ng kalaban. Sinamantala yon ng aswang at siya ay unang sinalakay. Pero hindi ko inayaang masakmal ang kaibigan kong sundalo. Hindi ako gumamit ng baril, Kabanong, kundi ng pangontra na aking ginawa. Mabilis ang mga sumunod na pangyayari. Tumalon ako at tumupo sa magkabilang balikat ng nasabing aswang. Pagkatapos ay saka ko siya sinabuyan sa mukha ng isang maliit na bote. Naglalaman ito ng pangontra at nang tumama sa kanya ay saka ako tumalon palayo. Pagtingin namin ay umuusok na ang aswang hanggang sa tuluyan itong matupok ng apoy. Gulat na gulat si Ping sa kanyang nakita. Pero nang sumugod ang isa pang aswang na may pakpak ay mabilis ding gumana ang reflexes niya. Tinutok niya ang baril dito at pinaputokan ito ng sunod-sunod hanggang sa humandusay sa lupa. Ilang saglit pa nga ay unti-unti na ring humupa ang pagkulo ng maliit na bote na nakakwintas sa amin. Nang mawala na ito ng tuluyan ay doon na ako nakampante. Ano yung nangyari, buddy? Tumitig lang ako kay Ping at hindi na sumagot pa. Kinabukasan, pagkaronda namin sa baryo, ay nagpaabot ng pasasalamat ang mga taga roon. May mga nagbigay ng kung ano-anong pagkain at hindi na namin natanggihan. Iba ang saya sa pakiramdam matapos kong makita ang ngiti sa mga labi ng mga mamamayan ng baryo. Naalala ko na naman tuloy bigla yung ginawa namin noon na tuwing tumutugis sa mga aswang noon. Ang laking pasasalamat sa amin ng mga taong takot na takot sa mga alagad ng kadiliman, Kabanong. Pero hindi pa rin ako nagpakampante kahit na ganoon. Dahil alam ko rin sa sarili ko na hindi pa ito tapos. At kailangan kong lalong magmadali bago pa mahuli ang lahat na hindi ko na makita pa ang aking pinsan. Yung nangyari rin nung gabi ay hindi na ipinaalam ang totoo sa mga taga roon. Tanging ako at si Ping lang ang nakakaalam na hindi ordinaryong rebelde ang mga nakasagupa namin, kundi mga lahi rin ng aswang. Habang nagtatawanan ay nagpatuloy na nga kami sa pagronda sa baryo. Mabilis na naman ang paglipas ng oras dahil hindi rin muna kami pinayagan ni Kapitan Berto na magpunta sa gubat. Gawa ng delikado raw. Kabanong, pasado 4:00 na ng hapon, pabalik na sana kami sa maliit na kampo gamit ang sasakyan nang may makasalubong kaming
6 na katao. Napatingin sa akin si Ping dahil katulad ko ay naramdaman din niya ang pagkulo ng kwintas namin na nakalagay sa maliit na bote. Buddy, kumukulo tong bote. Bakit kaya? Yung 6 na lalaking pasalubong sa atin. Ha? Hindi sila mga ordinaryong tao. Natigilan nga kami nang biglangang mawala sa paningin namin ang 6 na katao. Tumingin-tingin na kami sa kung saan-saan pero hindi talaga namin nakita ang mga ito. Napakibit na lang ng balikat ang namumuno sa amin bago sumenyas ulit sa nagmamaneho na magpatuloy. Pero nagulat kami na biglang sumulpot ang isa sa gitna ng daan. Sumunod ang 2 pa, habang ang 3 ay sa likuran naman. Nagpatuloy sa pagkulo ang kwintas namin kaya inihanda ko na kagad ang armas ko. Ganon din si Ping at ang iba pa naming kasamahan. Ilang saglit pa ay unti-unting naglitawan ng itim na ugat sa liig ng mga yon hanggang sa umabot yon sa ulo. Walang ano-ano ay bigla na lang yung tumitig sa amin na parang nanlilibak. Kitang-kita ko ang pamumula ng mga mata ng mga tao habang naglalaway na tila takam na takam. Mabilis ang sumunod ng mga pangyayari dahil biglang lumundag ang isa sa unahan ng sasakyan na parabang inaalihan ng kung anong elemento. Mas lalong lumakas ang pagkulo ng boteng nakakwintas sa amin pero ang inaakala ng mga kasamahan namin ay nawawala lang sa sarili ang mga yon. Mag-iingat kayo! Eksaktong pagkasabi ko noon, Kabanong, ay nakarinig kami ng sigaw sa likod ng sasakyan. Sumalakay na palang 3 sa mga kasama namin. Kaya umaksyon na kagad kami ni Ping. Wala na rin akong inaksayang oras. Ginamit ko na kagad ang mga pangontra. Isinaboy ko ito sa nasa harap na dali-daling umatras at nagsisisigaw na parang demonyo. Nagulat pa nga ang kasama namin sa nangyari. Si Ping naman ay pinagbababarilang 3 sa likod na kaagad nahulog sa sasakyan. Tara na! Umalis na tayo rito! Ganun na nga ang ginawa namin. Kaagad na pinaharurot na nagmamaneho ang soldier's truck. Pero meron pa ring nakasunod sa amin. Maliban sa amin ni Ping, ay takang-taka ang mga kasamahan naming sundalo. Kakaiba kasi talaga ang asta ng mga nakita nilang kalalakihan. Lalo na at pati ang itsura nila ay tila nagiba. Kahit hindi sa kabuuan, sa kabutihang palad ay natakasan namin sila. Nireport ito ng mga kasamahan namin kay Kapitan Berto na kinumpirma namin ni Ping. Pero ang dating sa kanila ay parang mga lango o lulong sa droga ang mga nakainkwentro naming rebelde. Hindi naman na kami nagsalita ni Ping patungkol doon. Alam ko kasi na hindi maniniwala ang kapitan kapag sinabi kong aswang ang nakasagupa namin. Dahil dito ay mas pinag-alerto ang mga kasundaluhan sa buong kampo. Umigting din lalo ang pagroronda, pero hindi pa rin ako nakampante, Kabanong. Dahil hindi ko pa rin nahahanap ang aking pinsan. Pagsapit ng hating gabi, kahimbingan ng tulog ng mga sundalo sa maliit na kampo, naalimpungatan ako matapos marinig ang pamilyar na boses na tumatawag sa akin. Nagpalinga-linga pa ako ng tingin pero nanatiling nakahiga. Pinagmasdan ko ang mga kasamahan ko at nang makitang natutulog ang lahat ay bumalik na lang ako sa pagpikit. Pero napadilat din kagad ako nang maalala na si Lito nga pala yun. Dahil doon ay napasilip na ako sa bintanang nasa ulunan ng aking tinutulugan. Mula sa hindi kalayuan, sa mausok na kakahuyan, ay nasipat ko ang batang lalaki at ang nakakagulat ay nasa anyo siyang aswang. Kaya pala panay din ang kulo ng nakakwintas na langis sa akin. Lito? Opo, Mang Gringo. Anong ginagawa mo dito? Bakit nasa ganyang anyo ka? Delikado kapag may nakakita sa'yo. Pasensya na po, kuya. Wala na po tayong oras eh. Kailangan na po natin magpunta sa pinagkukutaan nila Pinuno. Ha? Bakit? Anong nangyari? Papatay na po nila yung mga magulang ko eh. At siguradong pati ang mga taong kasama nila ay papatay na rin po.
Alam mo ba kung nasan sila? Buddy, lumayo ka sa aswang na yan. Kaya pala kumukulo tong kwintas ko. Sabi ko na nga ba eh. Teka lang, buddy. Anong teka lang? Lumayo ka dyan. Bago ka niya salakayin. Ibaba mo yung baril mo, buddy. Mali ang iniisip mo kay Lito. Lito? Teka, kilala mo ang aswang na yan? Oo, siya nagsabi sa akin ng mga mangyayaring pagsalakay sa baryo. Ha? Siya yung nagtimbre sa'yo? Kaya nga ibaba mo na muna yung baril mo at ipapaliwanag ko sa iyo lahat. Na makaintindihan na kami ni Ping, ay tumalima na rin siya sa wakas. Inutusan ko rin muna si Lito na mag-anyong tao na ginawa rin naman niya kaagad. Pagkatapos ay nagpunta kami sa liblib na parte ng kampo at doon nag-usap ng masinsinan. Hanggang sa maunawaan ng kasamaan ko ang mga pangyayari. Kapanong sinasabi sa amin ni Lito ang plano ng rebelde na ianggaw ang isang buong baryo. Para sa kaalaman ng mga nakikinig, ang ibig sabihin ng pangyayanggaw ay isang paraan ng aswang para gawing kauri nila ang isang tao. Sa experience ko sa pagiging isang antingerong albularyo, maraming pagkakataon na rin ako nakasagupa ng mga ganitong klase ng aswang na may kakayahang mangyanggaw. Iba ka ba nung sa pamamaraan ng pagriritual o orasyon, habang ang ilan ay ang paghalo ng espesyal na laway nila sa kinakain ng isang biktima. Hindi naman lahat ng aswang ay may kakayahan nito, dahil ang malakas lang din na uri ang nakakagawa nito. Kaya nang sinabi ni Lito na iyayanggaw ng isang buong baryo, doon ko nakumpirma na malakas ang pinunong sinasabi ni Lito. Pagkatapos ng pag-uusap namin na yon, ay sinamahan nga namin ang batang lalaking aswang. Nagdadalawang isip pa nga si Ping dahil hindi pa siya lubos na nagtitiwala. Sa totoo lang, ako din naman kabanong. Pero kailangan kong gawin ito para mas malaman ko kung saan ba talaga ang aking pinsan. Makalipas ang higit kalahating oras, nakarating na kami sa isang lugar. Hindi to pamilyar sa amin. Kaya mas naging mapagbantay kami ni Ping. Isa itong nayo na halatang inabandona na. Sira-sira na kasi at kinakain na ng kalikasan ng halos lahat ng kabahayan. Maya-maya pa nga ay mas lalo na namang tumindi ang pagkulo ng kwintas namin. Mas naging mapagbantay kami hanggang sa mula sa kung saan ay isa-isang nagsulputan ng mga aswang. Nanatili lang kaming nakakubli sa dilim. Sila na ba yan? Opo, kuya. Nasaan ang pinunong sinasabi mo? Eksaktong pagkasabi kong yon ay biglang humangin na malakas. Napatingin kami sa itaas kung saan nakita namin ang isang nilalang na may malalaking mga pakpak. Tinuro ni Lito na ang ibig sabihin ay yun na nga ang pinuno nila. Pero hindi ko nakita ang mukha dahil nasa itaas ito. Nanatili lang kaming nakakubli at inaantabayan na ng kanilang pag-uusap. Pero bago pa yun magsimula ay bigla na lang umungol ng napakalakas ang nasabing pinuno. Sumunod ang mga kasama niya na nasa iilan lang din naman. At nagulat na lang ako nang sabay-sabay silang napatingin sa amin. Pagkatapos ay mabilis ulit pumaitaas sa nasabing puno. Kaya hindi ko siya namukaan. Maliban na lang sa namumulang mga mata niya. Naloko na. Paano nila nalaman na nandito tayo? Saka mo na isipin yan, buddy. Takbo na! Magkasabay kami tumakbo ni Ping sa iisang direksyon. Si Lito naman ay nag-iba ng landas. Pareho kaming palinga-linga sa likod habang tinatahak ang daan pabalik sa kampo. Hanggang sa may dalawang sumunggab sa amin. Mabuti na lang ay pareho kaming mabilis kumilos ni Ping. Sabay naming nabaril sa ulo ang dalawang aswang na bumagsak sa lupa at kaagad namatay. Pero dahil merong sumalubong sa amin, hindi ko kagad to nakita kaya nasupol ako ng suntok sa muka. Pagbagsak ko sa lupa, kahit mahilo-hilo ay pinilit kong bumangon sa tulong ng liwanag na nanggagaling sa buwan ay nakita ko pa rin ang nangyayari.
Si Ping ay hindi nagpatalo. Nasugatan man siya ng isang aswang pero nagawa niya pa ring mapatay ang mga sumalubong sa amin. Pagkalaon ay inalalayan niya kagad ako saka kami tumakbo palayo hanggang sa maramdaman na naming hindi na kumukulo ang mga kwintas namin. Saglit kaming nagpahinga sa gilid ng sapa, malapit yun sa kampo kaya nakampante na rin kami. Ayos ka lang ba, buddy? Oo, malayo naman to sa bitukang sugat ko sa braso. Hindi tayo nakakuha ng impormasyon, nakakapanghinayang. Sinadya yun ng batang aswang. Umanda siya sa akin. Huwag mo na siyang sisihin, buddy. Pinagtatanggol mo pa siya? Nakita mo yung nangyari, di ba? Iniwan niya tayo. Nawala siya na parang bula, buddy. Pasensya na po, Kuya Ping. Hindi ko po kayo iniwanan. Kinailangan ko lang po talaga magtago dahil kapag nakita ko ni Pinuno, siguradong mas lalo kayong malalagay sa panganib. Nagpapaliwanag ka pa. Siguradong sinetap mo lang kami. Kasabwat ka naman ngayon. Hindi po. Maniwala po kayo sa akin. Paano ko maniniwala sa'yo? Itong nangyari ngayon, hindi to ko panipaniwala. Nakita nila tayo na walang kahirap-hirap. Ibig sabihin, alam na nila na nandun na tayo. At dahil lahat yun sa'yo. Tama na, buddy. Walang kinalaman si Lito sa mga yon. Sadyang malakas lang ang pakiramdam ng mga aswang. Likas sa aswang ang ganung bagay. Ay, nakakainis. Bakit sa kanya ka pa kumakampi? Hindi ko siya kinakampihan o ikaw. Kumakampi ako sa tama. Kung magtatalo-talo tayo ngayon, walang mangyayari sa atin. Hindi natin malalaman ang pinagkukutaan ng mga aswang na yon. At hindi natin maililigtas ang mga taong kinuha nila. Pati ang pinsan ko. Mamamatay silang lahat at marami pang mga baryo ang maapektuhan. Katulad ng sinabi ni Lito. May ideya ka ba, Lito? Kung anong baryo ang yayang gawin nila? Wala po, kuya. Maliban sa sinabi nila yung malalapit lang daw sa kampo. Okay na impormasyon na yon. Salamat sa tulong mo, ha. Sa ngayon, umuwi na muna tayo, buddy. At ikaw naman, Lito, mag-ingat ka rin, ha, kung saan ka man nagtatago ngayon. Siguraduhin mong hindi ka mahuhuli ng mga aswang na yun, ha, bago mo pa malaman kung saan talaga sila nagkukuta. Opo, sige po, kuya. Pagkatapos ng pag-uusap namin na yon, Kabanong, ay bumalik na kami sa kampo. Nagkausap din kami uli ni Ping ng maayos at bago matulog, sumagi na lang sa isip kong bigla ang piraso ng pulang tela. Sumagi din sa isip ko si Manang Ofelia at kung ano nga ba ang gamit itong ibinigay niya sa akin. Dala na matinding pag-iisip ay nakatulog na rin ako ng mahimbing. Kinabukasan, pagkatapos ng agahan ay nagtungo muna ako sa klinik para puntahan si Ping doon. Pinagamot niya kasi ang tama sa kanyang braso. Pero hindi ko pa rin siya naabutan. Ayon sa medic na naroon, ay maagang umalis si Ping kasama ang iba pang sundalo at nagtungo sa isang baryo. May mga sundalo at mamamayan raw kasing nangangailangan ng tulong medikal at hindi na madadala pa sa kampo sa hindi malamang dahilan. Umalis na nga ako kagad sa klinik at sumabay sa ibang grupo na papunta rin sa nasabing baryo. Pagdating doon ay tila naramdaman ko kagad na may nangyayaring hindi na maganda. May nauna kasing truck na sundalo roon na ginagamit ng mga combat medic. Nakita ko nga rin kagad si Ping na nagmamasid-masid sa paligid kaya nilapitan ko siya at kinausap. Although meron na akong ideya, Kabanong, dahil sa napag-usapan namin nila Lito nung gabi. Buddy, anong nangyari rito? Mukhang nagkatotoo yung sinabi ng kaibigan mong batang aswang, buddy. May nayanggaw na ba? Palagay ko. Ilang mamamayan dito at sundalo natin sa kampo. Ha? Talaga? Nasaan? Tara, puntaan natin. Nagpatuloy kami sa paglalakad at nang makakita ng isang taong taga roon ay kinumpronta nga kagad namin. Ayon sa ginang ay naroon daw ang sundalong ginagamot at ilang mamamayan sa bahay mismo ng pinunong taga-baryo. Nang tanungin ko ang nangyari ay tila nag-iba ang itsura ng ginang. Para yung takot na takot at hindi halos makaimik. Kaya hinayaan ko na lang muna.
Nagtuloy-tuloy na kami sa bahay ng pinunong taga-baryo at pagdating doon ay hindi na ako nagulat. Pero nakumpirma kong dalangan ng pagkayanggaw ang nangyari. Pero si Ping ay gulat na gulat sa kanyang nakikita. Buddy, ganyan ba yung itsura ng mga nayayanggaw? Parang asong nauulol? Oo, buddy. Kaya ba silang pagalingin ng mga medic natin? Hindi. Pero huwag ka mag-alala dahil susubukan ko silang gamutin. Ha? Kaya mo? Huwag mong lakasan ng boses mo. Hindi pa ba malinaw sa'yo kung anong klaseng tao ako bago magsundalo? May malay ko sa'yo. Wala ka naman kinukwento sa akin eh. Hindi na muna ako umimika, Banong. Pinagmasdan ko lang muna ang sundalo na parang asong nauulol ang itsura. Namumula ang mga mata nila. Naglitawan ng mga itim na ugat sa leeg, paakyat sa muka. Hindi tumigil ang paglalaway at nagwawala yun. Nakatali lang ang mga kamay at mga paanon, pati ang buong katawan para hindi makapalag. Bukod sa nasabing sundalo, ay may 5 pang mga mamamayan ng sityo ang kapareho rin noon ng sitwasyon. Ginawa nga ng aming mga medik ang lahat, pero alam kong hindi nila matutulungan ang mga yon. Ang tanging makakatanggal lang ng sumpa ng pagkayanggaw ay ang orasyon ng isang antingerong albularyo na katulad ko. Pero sa nakikita ko, sa lakas na kapangyarihan ng aswang na gumawa nito sa kanila, sigurado ko sa sarili kong mahihirapan ako. Makalipas ang ilang minuto ay nagpaalam muna ang medic namin. Umalis din muna saglit ang pinunong taga-baryo at sinamantala ko na kami lang ni Ping ang naiwan. Buddy, magbantay ka sa pinto ah. Bilis, kagamutin ko muna sila. Mabilis lang ba yan? Hindi ako sigurado pero susubukan ko ang makakaya ko. Kinuha ko na ang mga gamit ko sa aking bag at naganda ng maiksing orasyon. Ginawa kong lahat na makakaya ko para magamot sila. Sa kabutihang palad ka, Banong, ay natapos ako bago pa bumalik ang mga medik. Ramdam ko matinding enerhiya na nawala sa akin gawa ng matinding orasyon. Pero sigurado naman akong nakontrol ko ang sumpa ng pagkayanggaw sa mga biktima. Pero wala pa rin naman akong kasiguraduhan kung hindi na babalik ang pagkayanggaw. Pero bumuti na ang kanilang pakiramdam. Nawala na kasi ang mga maliliit na sugat sa kanilang leeg at sentido. Bumalik na rin kami sa kampo dahil pansamantalang natigil ang operasyon sa paghahanap. Nag-focus kasi ang lahat sa pagbabantay ng seguridad ng mga baryong malalapit sa kampo at isa ako sa kailangang sumunod sa protocol. Kahit labag sa akin, habang tumatagal kasi Banong, ay mas lalong nalalagay sa alanganin ng buhay ng aking pinsan, pati na rin ang iba pang mga tao. Sumama na lang kami sa pagroronda para makatulong kahit na papaano. Pasado 6:30 ng gabi, habang pauwi kami kasama ang 2 grupo, ay bigla na lang nagkaroon ng aberya sa daan. Mula sa hindi kalayuan, ay meron kaming nakitang isang magandang babae. Duguan ng katawan noon at nakadusay sa gitna ng daan. Huminto ang truck namin at nanatiling nakasentro ang ilaw sa nasabing katawan. Naging alerto rin kami sa paligid dahil posibleng gawa to ng mga rebelde para matambangan kami. Sinenyasan ng superior namin ang 2 sa hawak niyang sundalo. Marahang lumapit ang mga yon sa babaeng duguan at nakahandusay sa daan. Kinapa ng isa ang leeg noon habang ang isa naman ay palinga-linga sa paligid, katulad ng mga sundalong nasa 2 truck. Nang makumpirma na walang pulso ang nasabing babae, ay sumenyas ulit ang superior sa 2 pang sundalo na tumulong sa pagbubuhat ng bangkay. Habang alerto ang lahat at akmang bubuhati na ang babaeng wala ng buhay, ay nakita kong bigla na lang yung dumilat. Sa isang iglap ay numula ang mga mata noon. Naglaway din at naglabasan ng itim na ugat sa liig at papunta sa muka.
Pagkakita ko roon ay alam ko na kagad ang mangyayari. Kaya tinapik ko si Ping para maging alerto sa kapaligiran. Unti-unti na ring lumakas ang pagkulo ng nakakwinta sa amin. Umalis na kayo dyan! Bilisan nyo! Pero bago pa makuha ng 2 sundalo ang sinasabi ko, ay sumalakay na ang nasabing babaeng unti-unti nang nag-iiba ang anyo. Namukaan namin siya kaagad ni Ping dahil siya yung babaeng aswang na may malaking mga pakpak. Buddy, yan yung aswang! Oo nga, siya nga yun! Atras na! Atras! Gamit ang mahahaba at matatalim na mga kuko, ay winakwak ng babaeng aswang ang tiyan ng isang sundalo. Nagulat ang lahat sa nangyari, lalo na nang makitang duguan na ang mga kabaro nila. Hindi pa ron natapos ang lahat, Kabanong, dahil bigla pang sumunggab ang halimaw sa isa pang sundalo. Sa takot ay nagpaputok yun ng baril na umalingaw-ngaw sa buong paligid na umabot sa mga kalapit na baryo. Walang kahirap-hirap na sinakmal ng halimaw ang leeg ng nasabing sundalo. Tumagas ang napakaraming dugo roon hanggang sa humandusay sa gitna ng kalsada. Pero naggalit ang superior namin at inutos na pagbabarilin ang babae. Inaasahan ko lang hindi sila maniniwala, lalo na't mga taga-Maynila sila na bihirang-bihira na maniwala pagdating sa mga nilalang na hindi pangkaraniwan. Hindi yan uubra! Umalis na tayo rito! Bilisan natin! Pero tila bingi ang aming superior dahil inutos niya pang lumapit ang 2 pang sundalo habang ang magandang babae ay unti-unting nag-aanyong mabangis na halimaw. Pero lumipad na yun palayo at hindi na namin nakita pa. Nagulat na lang ako nang merong lumagpak na itim na pulseras mula sa ere. Kaagad kong ibinulsa yun. Nahinto kami noon habang hindi alam ang gagawin. Hanggang sa ilang saglit pa ay tumunog na ang aming radyo. Mula nga sa baryo kung saan kami galing ay humingi ng responde ang mga naka-duty ngayon doon. Sumulakay na naman daw kasi ang mga rebelde at ang mismong pinuno ang naroroon. Bumalik nga kami at makalipas lang ng ilang minuto, nang abot tanaw na namin ang bukana, ay nagulat kami dahil may mga nagpakita ng aswang sa amin. Hindi na kami nabigla ni Ping, pero ang kasama namin, lalo na mga superior, ay gulat na gulat. Napaili pa nga ako nang makita ko na yun pa ang naunang tumakbo palayo. May mga ilang putukan na rin sa gitna ng baryo at may nakikita na kami mga nasusunog na kabahayan. Dahil doon ay nagradyo kagad kami sa maliit na kampo para sa backup. At habang hinihintay yon, kami na muna ang umaksyon dahil nauna nang tumakas ang superior namin. Nagkagrupo-grupo kami. Kasama ko si Ping at tumiwalay na kami kaagad sa mga kasamahan namin. Ang goal kasi namin ay mahabol ang pinunong aswang na siya ring pinuno ng mga rebelde na nakaengkwentro namin kanina. Habang nagkakagulo sa baryo, mula sa kung saan ay sumulpot na naman si Lito. Sinabi nga niya sa amin na nakita niya na ang pinunong aswang. Sumunod kami sa kanya at sa pagkakataong ito ay handang-handa na rin naman kami. Hiniram muna namin ang isang soldier truck at ginamit ito para mas mabilis mahabol ang kalaban. May gamit din naman silang sasakyan. Mula sa gitna ng mga bulubundukin ay nakita nga namin sa hindi kalayuan ang liwanag ng sasakyan ng mga rebelde. Siguradong nakita rin sila noon kaya naging alerto sila sa pagmamaneho. Buddy, be alert. Dahil hindi lang sila basta rebelde, kundi mga aswang din sila. Oo, buddy. Alam ko. Pero sigurado na ba na tayong 2 lang ang susugod? May choice pa ba tayo? Pero huwag ka masyado mag-alala dahil marami akong pangontra sa mga aswang na yan. Isa pa, kasama naman natin si Lito. Wala pa rin akong tiwala sa aswang na yan eh. Ang aswang ay aswang, buddy. Hindi na nga natapos ni Ping ang sinasabi dahil mula sa kalayuan, sa kinaroroonan mismo ng mga rebelding aswang na nagmamaneho, ay nakarinig na kami ng pagsabog. Saglit kong naipreno ang sasakyan dahil may aswang na humarang sa amin.
pero sugatan na siya. Tama nga ang naging hinala ko na naaksidente ang sinasakyan nila at binunggo ko na yun ng tuluyan. Pero sa hindi ko inaasahan na pagkakataon ay dumiretso at bumunggo ang sasakyan namin sa gilid ng daan. Dali-dali kaming umalis doon ni Ping at Lito dahil naamoy na namin ang pagtagas ng gas na nagsimula na ring umapoy ang unahan ng truck. Sa kabutihang palad ay nakalayo na kaming lahat bago tuluyang sumabog ang sasakyan. Naaksidente din sila. Hindi sila naaksidente, kuya. Anong ibig mong sabihin? Sinadya po nilang gawin yon para hindi natin sila masundan. Pero kung magtitiwala kayo sa akin, masusundan natin sila. Anong gagawin mo? Bago ko pa matapos ang pagsasalita, ay unti-unti nang nag-anyong aswang si Lito. At hindi pa man kami nakakapag-agree, ay hinawakan na niya kami at inilipad para masundan ang mga aswang. Hindi pa naman kami masyadong nakakalayo ay may sumalakay na sa amin. Kaya magkasabay namin pinaputukan ng baril ni Ping ang mga pasugod na aswang. Mabuti na lang ay nasa himpapawid na kami, kabanong. Kaya hindi kami naabot ng mga aswang na walang pakpak. Pero kamuntikan na kaming madali nang may isang mataas na lumundag mula sa puno. Uy bata, tasan mo pa? Opo, susubukan ko po. Pero masyado kayong mabigat eh. Bago pa niya matapos ang pagsasalita, ay may isang nakakapit na sa paanan ko. Dahil dito ay umiktad si Lito sa paglipad. Mas lalo kasi siyang nabigatan. Kaya para hindi kami mahulog na tatlo, ay bumitaw na ako. Dumuskus kami ng aswang na nakakapit sa paanan ko sa puno. At saka kami parehong lumagapak sa lupa. Sugatan ako, pero hindi ko ito ininda. Kagad kong kinapa ang katawan ko pagtayo. Nang makitang wala naman akong malalang tama, ay nakahinga ko na maluwag. Nang kapain ko ang baril at ang bag na naglalaman ng pangontra, ay nasa akin pa rin naman ito. Kaya hindi na rin ako nangamba. Napatingala ako, pero dahil mapuno, kaya hindi ko na nakita pa sina Ping at Lito. Nagpatuloy na lang ako sa paglalakad sa dilim. Ginamit ko ang kakayahan ko bilang isang antingherong albularyo na may kakayahang makaramdam at makakita sa dilim ng gabi. Katulad ng mga mababangis na hayop. Pero hindi ko na-anticipate ang mga mangyayari, kabanong. Dahil mula sa likuran ay may biglang sumulpot na aswang. Dinambahan kaagad ako noon, kaya pareho kaming napahiga sa lupa. Umibabaw sa akin ng aswang at nang sasakmalin na ako sa leeg, ay sakasabay na rumispondi sina Ping at Lito. Hinawakan ng kabady ko sa ulo ang halimaw, pero sa isang kisap mata ay hinawi lang yun ng kamay niya at malakas siyang itinulak. Bumalandra sa puno at natumba si Ping, habang tumatayo si Lito naman ang sumalakay sa anyo ng isang aswang. Dinambahan niya rin sa balikat ang aswang at tinakpan niya ang mukha nito gamit ang pakpak niya. Kuya, ngayon na po. Patayin niyo na po itong aswang. Mamamatay kang hayop ka! Paglipad ni Lito pataas ay inubos ko na ang bala ng baril sa rebelding aswang. Hanggang sa humandusay na yon at tuluyang nawala na ng buhay. Nang makatayo ako, ay kagad kong nilapitan si Ping at inalalayang tumayo. Paalis pa lang kami sa lugar nang biglang magdatingan ng iba pang aswang. Pinagbababaril kagad sila ni Ping, pero nang maubos na ang bala ng kanyang armas, ay meron pang iilang nagdatingan at ako naman ang gumawa ng aksyon. Isinabi ko kabanong ang natitirang dinurog ng mga dahong pangontra ko. At sa kabutihang palad ay natakasan namin sila. Dinala kami ni Lito sa isang hindi pamilyar na kuweba na malapit sa isang ilog. Kahit may pagdududa sa mukha ng aking kabady, sumama pa rin siya dahil wala namang choice. Huwag po kayong mag-alala. Sinisiguro ko pong ligtas ang lugar na to. Dito po ako nagtatago eh. Ni isang beses ay hindi po nila ako natuntun dito. Hindi pa rin ako nagtitiwala sa mga sinasabi mo, bata. Alalahanin mo, buddy. Kahit bata pang isang yan,
Ang aswang ay aswang, hindi ba? Opo, naintindihan ko naman po yun. Mabuti kung ganon. Tama na yan, buddy. Hindi ito ang oras para magkaganyan. Nandito na tayo ngayon sa sitwasyon. Hindi rin natin alam kung ano na nangyayari sa baryong iniwan natin. Ang naiisip ko na lang talaga na paraan ay salakayin ng balwarte ng mga aswang na yon. Kailangan ko na makita si Unasan at kailangan na rin natin makita yung mga taong patuloy nilang kinukuha. Ang tanong kung buhay pa nga ang pinsan mo at ang mga taong dinukot ng mga rebeldeng aswang. Maniniwala lang ako kapag nakita ko na mismo ng mga mata kong wala ng buhay si Unasan. Pasensya na po kayo kung di ko po rin alam kung saan sila nagkukuta. Kung meron lang po sanang naiwan na bagay si Pinuno, pwede ko yung kunin at amuyin para masundan siya. Palagay ko, meron siyang naiwan na bagay. Sa tingin mo, sa kanya ba itong pulseras na gawa ng buto ng mga hayop? Opo kuya, kay Pinuno nga po yan. Pinuno ka ng pinuno. Hindi mo sinasabi sa amin na babae pala yung pinuno ng mga rebelde. Buong akala namin sa kampo lalaki yun. Pasensya na po. Ang akala ko alam na ng mga sundalo na babae si Pinunong Arita. Mabangis po siyang aswang. At yan pong hawak ninyo. Isa yan sa mga koleksyon niya ng mga paboritong biktima. Pero saan at paano niyo po nakuha yan sa kanya? Hindi po basta-basta nakakalapit kay Pinuno dahil masyado po siyang alerto at mabangis Oo nga, buddy. Paano mo nakuha yan sa aswang na yon? Sa pagkakatanda ko hindi naman tayo lumapit sa kanya, di ba? Hindi ko naman to kinuha Nahulog lang to sa harap ko nung tinatakas natin siya. Pero wag na natin pag-usapan pa ang tungkol dyan. Ngayong meron na tayong bagay na magtuturo sa pinagkukutaan nila, gawin mo na kagad. O Lito, bago pa mahuli ang lahat. Opo, kuya. Pagkabot ko ng pulseras ay kagad itong inamoy-amoy ng batang aswang. Hanggang sa pagkalipas ng ilang minuto ay tumingin siya sa amin habang namumula ang mga mata. Malinaw ko na pong naamoy si Pinuno. Masusundan na po natin siya. Mabuti kung ganun. Dali mo na kami sa pinagkukutaan nila. Opo. Nag-ayos muna kami ni Ping. Nag-reload siya ng mga bala at iba pang sandatang pangsundalo. Mabuti na lang kanina nung tumalon kami mula sa soldier truck, may bag kaming nadala. Ko naman, sinisikap kong tipirin ang mga pangontra laban sa mga aswang. Inayos ko lang din muna ang aking soldier knife, mga baril, pasabog at iba pa. Ginamit ko na rin ang isang espesyal na langis na pinakatago-tago ko rin muna. Kapag pinahid ito sa katawan ng isang tao, ay mawawala ang amoy niya na mabango para sa mga aswang. Pagkatapos namin ni Ping na magpahid ito sa katawan at sa muka, ay lumarga na kami, kabanong. Higit kalahating oras ang lumipas nang makarating kami sa paanan ng isang bundok. Napakalalim na ng gabi. Halos wala kaming makita dahil hindi rin kami nagamit ng flashlight para makaiwas sa atensyon ng mga aswang. Mabuti na lang ay nakakakita si Lito sa dilim. Ako naman, dahil sa kakayahan ko bilang isang antingerong albularyo, ay ganun din. Bali ang inaalalayan na lang namin ay si Ping. Pagtapak namin sa bukana ng bundok, ay naramdaman ko na ang pagbigat ng puwersa na kaniliman. Mas lalo kong naging alerto at ipinalam ko rin ito sa aking kabady. Nagpatuloy lang kami, kabanong, hanggang sa may tumambad na sa aming dalawang aswang. Katulad ng usapan, nagkukubli lang si Lito sa dilim na bilang shadow namin. Bilang reserve na rin namin siya sa laban. Nagkatinginan kaming magkaibigan bago magngitian kahit kitang-kita sa mga mata namin ang matinding pangamba. Unti-unti nang umamba ang mga aswang habang naglalaway na nakatingin sa amin. Halata sa mga namumulang mga mata ng mga halimaw ang matinding pananabik na matikman ang laman loob namin. Tama nga yung sinabi ng batang aswang. Mga suga pa ang mga alagad ng Arita. Kapag nakakita nga sila, imbis na ipagkalat sa ibang kapwa aswang susuloy nila dahil ayaw nilang may kahati sa pagkain. Kaya nga, tapusin na natin ang mga yan, buddy. Tama ka dyan, buddy. Tara na!
Nang may dalawang aswang na lumundag na kaagad naming ginamit ang mga soldier knife. Iniwasan kasi muna namin gumamit ng baril para hindi malantad na nasa balwarte na kami ng mga aswang. Dahil may experience din naman kami sa combat, kaya malaki rin ang naging laban namin ni Ping sa mga aswang. Ang kaibahan lang, mas malakas talaga sila kumpara sa mga ordinaryong tao. Gayunpaman Kabanong, dahil sa diskarte sa pakikipaglaban, kaya napatumba namin pareho ang dalawang aswang. Ang akala namin ay ayos na, pero meron pang iilang dumating. Paatake pa lang ako nang dumamba na ang isa sa akin. Pareho kaming gumulong, pero gamit ang soldier knife ay kagad kong sinalpak ito sa leeg ng halimaw. Saka ko siya sinipa palayo. Pero hindi ko na na-anticipate ang susunod na kalaban. Nakalmot ako nito sa balikat, dahilan para ma-out of balance ako. Nibitiwan ko rin ang soldier's knife at tumilapon ito. Kaya wala akong naging choice kundi gamitin ang baril at magpaputok. Patay na humandusay ang aswang bago pa ako makalmot. Ano yung buddy? Akala ko ba wala mo nang gagamit ng baril? Wala akong choice eh. At saka mo na lang ako sermon ng body. Tumingin ka sa likod mo. May mga paparating pa. Naloko na. Tumakbo na muna tayo, buddy. Bilis! Ganun na nga ang ginawa naming dalawa, Kabanong. Pagpaling ko sa bandang kaliwa ay naaninag ko pa si Lito na pasimpleng sumusunod sa amin. Maya-maya pa'y dumaus-us kami sa mababang parte. Hinayaan ko lang ang sarili ko habang nakatingin sa aking kabaro. Dahil sa mga matatayog na puno ay mas lalong dumilim ang paligid. Mas lalo kong umalalay kay Ping dahil hirap siyang makakita sa dilim, hindi katulad namin ni Lito. Habang nagpapatuloy kami ay umangil muna sa hindi kalayuan ng mga aswang at pagkatapos ay sumunod nga sa amin ng mga yon pababa. Nang mapatingin ako sa kanila ay nakita ko pa ang paggalaw ng mga puno kaya mas binilisan ko ang pagdaus-us. Pero nakatunghay pa rin ako kay Ping. Dahil nga sa hati ang atensyon ko, Kabanong, hindi ko rin tuloy na malayan ang puno sa harapan ko. Tumama ako ron at natumba saka nagpagulong-gulong pa ibaba. Nabitiwan ko pa ang baril at ang bag kung saan nakalagay ang mga pangontra dahil napunit ang belt. Kaya nawala rin ito sa pagkakasukbit sa likuran ko. Bukod dito ay napunit din ang pantalon ko sa bandang puwetan. Kaya nahulog ang aking pitaka na lumagpak mismo sa harapan matapos ng paggulong. Hindi kagad ako nakatayo, Kabanong, dahil sa sakit ng katawan. At isa rin sa inaalala ko ay ang kalagayan ni Ping. Tumingin ako sa bandang itaas at naroon pa nga rin ang mga aswang na pababa sa amin. Buddy! Nasaan ka? Narito ako, buddy! Ayos lang ako! Nakarinig na ako na makakasunod na putok ng baril sa bandang kanan. Paggawin ng tingin ko roon ay nakita ko nga si Ping na nakikipagsagupa na sa iilang aswang. Lalapit sana ako para tumulong pero may dumamba sa akin. Pareho kaming napahiga sa lupa. Pero gamit ang lakas ko ay sinikap kong lumaban. Pero kinagat ako ng aswang sa kanang kamay. Napahiyaw ako, Kabanong. At nang tanggalin niya, sumama pa ang piraso ng balat ko. Napasigaw na naman ako sa sakit. Hanggang sa mapabaling ang tingin ko sa kaliwa. Nakita ko ang pitaka ko, pati ang piraso ng pulang tela. Dahil dito ay biglang sumagi si Manong Ofelia sa akin. Pilit kong inabot yon at nang mahawakan ko ay nagulat na lang ako nang biglang mapatras ang aswang. Takot siyang tumakbo palayo, pero hindi ko na hinabol. Nagulat na lang ako nang dambahin siya ni Lito at sakmalin sa leeg. Patay ang aswang na umandusay sa lupa. Ayos lang po ba kayo, kuya? Nagulat ako sa naging reaksyon ni Lito pagkakita sa piraso ng pulang tela na hawak ko. Umatras siya habang ramdam ko ang matinding takot sa kanya muka. Bakit meron po kayo niyan? Ha? Ito ba? Ano bang meron sa piraso ng pulang tela na to? Ilayo niyo po sa akin yan, kuya. Karakawan niyo na po. Ha? Oo, sige, sige. Dali-dali kong itinago ang nasabing bagay. Kaya tumalima na rin si Lito.
Pagkatapos ay kaagad din kaming kumaripas ng takbo para makapagtago dahil narinig na namin ang ibang pag-ungol ng mga aswang. Pag-alpas sa dakong yon ay nakita na nga namin ang maliit at tila abandonado ring mga kabahayan. Sa amoy pa lang ng hangin ay damang-dama ko na ang mabigat na puwersa ng kasamaan, Kabanong. Napasingap bigla si Lito sa kalumingon sa amin. Naamoy ko na po ng mas malakas si Pinuno. Nandyan na nga po sila. Nakakaamoy ka ba ng tao? Opo, sa banda ron, sa dulong kabayan na sira-sira. Nakikita niyo yung paligid? Ang dilim-dilim kaya. Ano ba kayo, mga matang pusa? Aswang si Lito, kaya siya malinaw na nakakakita sa dilim. Paano ka, buddy? Huwag mong sabihin aswang ka rin, ha? Sira, kung aswang ako di matagal na kitang sinakmal, buddy. Isa sa pinagkaloob sa akin nung namatay yung lolo ko, ang iyas ng aming pamilya. Nakabaw nito sa katawan ko at ang iyas na sinasabi ko ang nagbibigay ng kakayahan sa akin para makakita ng sa dilim. Makakaramdam ng mga hindi pangkaraniwang nilalang sa paligid. Para ba yung agimat? Saka ko na ipapaliwanag ng gusto. Hindi ngayon ang panahon para dyan. Basta, tandaan mo lang, buddy, na dati akong antingerong albularyo. Yun talagang kinamulatan ko bago ako magsundalo. Ibig sabihin, hindi ka rin tinatablan ng bala? Ganon daw yun eh. Di ba kapag may mga agimat-agimat na yan? Bahala ka na nga dyan. Lito, ipapaubaya ko na sa iyo yung paghahanap sa mga magulang mo, Sigurado akong makakahiwalay silang kinulong. Magkita na lang tayo dito mismo sa pwestong to kapag nailigtas na natin ng mga dapat na iligtas. Tandaan nyo, hanggat maaari, huwag na tayo makipaglaban. Alam kong alerto na mga kaaway dahil naririnig na nila ang putok ng baril. Kaya mag-iingat tayo. Nagpatuloy na kami sa paglalakad ni Ping, Kabanong. Matapos naming makipaghiwalay ng landas sa batang aswang. Pero ilang saglit lang ay unti-unti ko nang nararamdaman, Kabanong. Ang sakit ng katawan. Humahawak ako sa magkabilang tagiliran at kinakapa-kapa ito. Nang makitang wala namang sugat, ay nakahinga ako ng maluwag. Pero mas lalo ko lang ding nararamdaman ang sakit. Paghinga ko ng malalim. Okay ka lang ba, buddy? Bakit ka umihinto at parang meron kang iniinda dyan? Taloko na. Nabalian yata ako kanina. Pagtamo ko dun sa puno habang dumatausos tayo pababa. Ganun ba? Magdaan-daan na lang tayo. Aalalayan kita. Salamat. Pero kaya ko pa naman Magpapatulong na lang ako kapag sobrang sakit na talaga. Kailangan na lang nating magmadali talaga Kakaiba ang pakiramdam ko sa lugar na to. Masyadong mabigat at punong-puno ng kasamaan. Yung mga taong pinatay ng mga aswang, naririnig ko yung paghingi nila ng tulong sa pamamagitan ng pag-ihip ng hangin Ibig mong sabihin, may mga multo rito? Parang takot na takot ka naman masyado. Napayukod na kami nang makarinig ng malalakas na pagaspas ng pakpak mula sa itaas. Pareho kaming napatingala kaya nakita namin ang mga aswang na lumilipad. Mas lalo kaming naging alerto ni Ping habang nakasandal sa gilid ng mga puno. Sinasabi ko na nga mas alerto na sila ngayon. Kaya mag-iingat tayo, buddy Mas nag-aalala ako sa lagay mo. Pero matanong ko lang, buddy, ano bang tawag sa mga aswang na yan? Bakit sila may mga pakpak? Mga manananggal ba silang lahat? Hindi naman porke may mga pakpak manananggal na kagad. Mga aswang na layog ang tawag sa kanila. Pero may iba't ibang uri ng mga kagaya nila Katulad ba nila nasa likod mo? Bago pa ako makalingon, ay may tumabig na naman sa akin. Tumalsik na naman uli ako dahilan para mabitiwan ko na naman ang baril na hawak ko. Sumalaki na naman ang aswang kay Ping. Habang ako naman, Kabanong, hinahanap ang kinaroroonan ng baril na nahulog. Nang makita ko ito, ay gumapang kagad ako palapit. Pero may dalawang aswang na ang lumagapak sa harapan at likuran ko. Ang isa ay kagad na tumapak sa likod ko. Kaya napahiyaw ako sa sobrang sakit. Mas lalo ko kasing naramdaman ang kirot sa nabali kong tagiliran. Habang ang isa pa ay umpulang sa harapan ko pero hindi sumasayad sa lupa ang puwetan. Sinubok akong abutin ng baril pero sinipa yun ng nasa harapan ko. Nakita naman ni Ping ang sitwasyon ko pero hindi rin siya makalapit dahil may mga dumating pang aswang para pagtulungan siya.
Dito na ako mamamatay. Napapikit ako hanggang sa sumagi na naman sa isip ko ang piraso ng pulang tela ni Manang Ofelia. Dumilat kagad ako at binunot ang bagay nito sa aking bulsa. At katulad na nangyari kanina, nang makita ito ng mga aswang ay nahintatakutan talaga sila, Kabanong. Wala akong ideya sa mga nangyayari, pero sinamantala ko ang pagkakataon. Winasiwas ko ang maliit na piraso ng pulang tela hanggang sa magkaripasan sila ng takbo. Narinig ko pang isang aswang na pareho na sinabi ni Lito kanina kung paano ako nagkaroon ng bagay na ito. Ano? Sige! Magsilapit kayo mga aswang kayo, bilis! Buddy, anong meron sa piraso ng tela na yan? Isang klase ba yan ng agimat? Ang totoo niyan, buddy, hindi ko rin alam eh, pero mukhang effective eh. Kaya nga eh. Sige, itaas mo lang yan at umabante na tayo. Ako na ang bahala sa mga aswang na yan. Nagpatuloy nga kami habang si Ping ay isa-isang pinagbababaril ang mga aswang na nakapalibot sa amin. Patay ang mga ito hanggang sa makarating kami malapit sa isang lumang bahay pero magara. Doon ay narinig namin ang malakas na sigaw ni Lito. Dali-dali nga kaming nagtungo roon at nakita namin ng batang aswang na may kayakap. Pero duguan na mga yon at tila naghihingalo na. Oh, ano nangyari, Lito? Hindi ko na nabutan sila nanay at tatay. Pinatay na po sila. Eksaktong pagkasabi niya noon ay nakarinig na naman kami ng malakas na paggaspas ng pakpak. Napatingala kami pareho ni Ping, habang ang batang aswang ay nanatiling yakap-yakap ang duguan at walang buhay niyang mga magulang. Kaalis na sana kami para lapitan si Lito, pero biglang lumagapak sa harapan namin ang pinuno ng aswang na layog. Dito, Kabanong, mas nakita ang kabuuan niya. Mas kakaiba siya kumpara sa ibang mga aswang na layog. Ito rin siguro ang dahilan kaya siya ang pinuno ng mga aswang sa lugar na yon. Nakita rin kita, Antingero. Kitang naamoy sa lugar na ito. Sa wakas, ikaw na rin ang nagkusang pumunta, lumusob sa baluarte ko. Nasaan ang mga taong dinukot nyo? Ibalik nyo na sila at pakawalan. Kung ayaw nyo magkamatayan tayo rito. Totoo nga ang kasabihan na maraming katulad nyo ang palabiro, ano? Talagang naniniwala kang may dinukot kaming tao at ikinulong dito? Ilabas nyo na sila. Sinabi ni Lito na kinulong nyo ang mga tao at posibleng isa ang pinsan ko. Isa ka malaking uto-uto para maniwala sa isang bata. Alam mo ba ang totoong dahilan kung bakit kanya pinapunta rito? Para lang mailigtas sa mga magulang niya. Meron kaming kasunduan ni Lito na kapag nadala kanya dito, ibabalik ko ng buhay ang mga magulang niya. Ha? Anong sinasabi mo? Hindi ako naniniwala sa'yo. Bakit hindi mo tanungin ang batang aswang? Wala naman akong planong hindi to pa rin ang napagkasunduan namin. Pero bago pa niya matapos ang ipinagagawa ko, naging matigas ang ulo ng mga magulang niya. Kaya matay sila. Walang puwang sa akin ng mga traidor na kalahi. At ang sinasabi mong mga tao, halugugin mo man ngayon ang lugar na ito, kung may makita kang kahit na isa, makakalis kayo ng buhay dito. Pero kung wala, alam mo na ang sasapitin mo. Papatayin ko kayo ng kaibigan mo. Kukunin ko sa katawan mo ang hiyas. Lito, magsalita ka. Totoo ba ang sinasabi ng aswang na yan? Dinala mo kami dito para ipahin sa walang yang to? Pasensya na po, kuya. Gusto ko po kasing iligtas sa mga magulang ko eh. Walang ya. Sinasabi ko na nga ba eh. At hindi ba pagkakatiwala ng batang yan eh. Ang aswang ay aswang talaga. Uunahin ko na yan patayin, buddy. Hindi ko na napigil si Ping na magpaputok ng kanyang baril. Hindi naman umiwas si Lito at nasapul niya ng maraming beses ang katawan ng bata hanggang sa humandusay sa lupa. Nang makita ito ng pinunong aswang, ay mas lalo lang siyang nasiyahan. Humalakak siya ng humalakak na parang isang demonyitang nababaliw. Nagingalo pa si Lito, kaya tila hindi pa nakontento ang kasama ko. Pero bago pa siya makapagpaputok ulit ng baril, ay hinawi ko na ang kamay niya at inawat na siya. Pero dahil sa galit, ay nakipagpambuno talaga siya sa akin. Hanggang sa mapaupo ako at mapasigaw. Doon lang siya tila natauhan ng maalala na meron nga pala akong iniinda. Tapos na ba ang drama?
Ngayon, oras na para ko naman ang kumilos. Mag-alam na kayo sa isa't isa. Huwag niyo na kaming pahirapan pa para hindi na rin kayo mahirapan pa. Huwag kayong mag-alala dahil mamadaliin ko na lang ang buhay ninyo. Kapag nakuha ko ng hiyas sa isang antingero, mas magkakaroon ako ng kapangyarihan para tuluyang makapaghari sa mga baryo sa lugar na ito. Lahat ng sundalong hadlang ay papatayin. Nagulat ako dahil biglang naghagis si Ping ng granada na pinagkatago-tago namin. Pagkatapos ay dali-dali niya akong binuhat at naglakad na kagad kami palayo sa lugar na yon. Pero habang umaangil sa galit si Arita, ang ibang aswang ay pasunod na rin sa amin. Lahat sila'y tila galit na galit din. Naririnig ko mga pag-ungol nila at pagsigaw na para kaming nililibak. Pasensya na, buddy, at tatami ka pa sa gusot na napasukan ko. Kung di kita isinama rito sa pagpasok ko sa balbarte ng mga aswang makakauwi na sana't ng buhay ang pamilya mo. Namigil ka nga, buddy. Pareho tayong makakauwi ng buhay. Nagpatuloy na kami paalis sa lugar na yon, Kabanong. Pero hindi kami inayaan ng mga aswang. Mabuti na lang ay may mga natitira pang granate si Ping na dali niyang hinagis sa kung saan-saan. Sinamantala namin ang pagkakataon. Nakapagtago kami pero hindi pa masyadong nakakalayo sa lugar na yon. Mabuti na lang din ay hindi pa rin nawawala ang epekto ng langis na pinahid namin para hindi kami maamoy ng mga aswang. Nagpahinga kami sa tila na buong kuweba pero isa lang siyang malaking ugat ng matayog na puno. Pareho kaming nananahimik habang naghihintay na sumikat ang araw. Ang totoo niyang, Kabanong, hindi na talaga ako umaasang sisikatan pa ng araw. Kaya nainis lang ako sa aking sarili dahil nandamay pa ako ng ibang tao. Ang tanga-tanga ko. Naniwala ako sa sinabi ng batang yun. Sa lahat ng mauto niya, isang antingero pa. Tanga-tanga ko talaga. May oras pa ba para sisihin mo ang sarili mo? Anong gusto mong gawin ko? Matuwa ako sa nangyari. Bakit ba kasi umasa pa ako na buhay pa ang pinsan ko o mga taong dinukot ng mga rebelding aswang na yun? Di na talaga ako nag-iisip ng maayos, oh. May mapapala ka pa ba kung sisisihin mo nagsisisihin ang sarili mo, ha, buddy? Kasalanan ko naman kasi. Simula pa lang alam ko na. Ramdam ko nang hindi na makakabalik ang pinsan ko ang mga taong dinukot nila. Pero nagpadala ako ng emosyon ko, eh. Tama ka. Kasalanan mo talaga. Kaya huwag ka magmukmuk dyan at kung gusto mong makabawi, kailangan natin makabalik ng buhay sa kampo. Dahil sa sinabing yun ni Ping, ay napakuyom na lang ako ng mga kamao. Napayak ako sa inis at galit. Pero kalaunan ay napakalma ko na rin ang sarili ko. Kahit papaano ay nabigyan ako ng pag-asa na magpatuloy at makauwi. Nagpatuloy na kami sa pagtahak ng daan hanggang sa nakarinig na nga kami ng tunog ng sasakyan mula sa hindi kalayuan. Tuwang-tuwa kaming nagkatinginan at mas lalo kong nabuhayan ng loob, Kabanong. Huminto ako at sumandal sa isang puno. Pagkatapos ay pinauna ko na si Ping na makapunta sa kalsada para harangin ang sasakyan. Mula sa hindi kalayuan, nakita ko ang jeep ng mga gulay sakay ang 6 na katao. Isang driver at 2 sa tabi noon, saka may 3 na nasa bubungan. Kinawayan ito ni Ping pero bigla ko nakaramdam ng kakaiba sa paligid. Hindi ko rin mawari kung bakit pero hindi maganda ang dating sa kanya ng ihip ng hangin, Kabanong. Hindi nga ako nagkamali. Dahil mula sa likuran ng sasakyan ay nakita kong sumulpot si Pinunong Arita. Kasama ang 4 sa mga alagad niyang aswang na layong. Ngumiti pa sa akin ang Pinunong Aswang bago imasaker ang mga taong sakay ng jeep ng gulay. Nanlaki ang mga mata ni Ping sa nakita. Nagmamadali naman ako at hinatak na siya palayo sa lugar na yon. Wala na kaming nagawa dahil dire-diretso na sa bangin ng sasakyan at kung sakali mang may makaligtas man sa aswang, mamamatay naman sila sa pagsabog ng jeep. Tumakbo na kami pero ramdam ko ang mga aswang na umahabol sa paligid. At para makampante ako, sinadya ko magpahuli ng takbo. Napansin ito ng kasama ko kaya huminto rin siya
Buddy, ano ginagawa mo? Hindi ko na kaya. Pagpapaiwan na ako. Iligtas mo na ang sarili mo. Hindi, ibabasang kita. Bilisan mo na. Mas lalo lang tayong babagal kaya mauna ka na. Ako nagdala sa'yo rito kaya hindi ka po pwedeng mamatay. Magpunta ka sa kampo at ikaw magsabi sa kanila ng totoo na huwag na silang umasang may buhay pa sa mga nawawalang mga tao dahil matagal nang nilantakan nyo ng mga aswang. Ano ba sinasabi mo, ha? Sabay tayong uuwi sa kampo. Bago pa ako nakapagsalita, sinikmuraan na ako ni Ping. Hindi naman ako nakapalag dahil mas dumagdag pa ang sakit ng tagiliran ko. Binuhat niya ako at isinampa sa balikat niya saka mabilis na tumakbo. Inabot niya sa akin ang baril at iba pang mga sandata. Sa kanya sinabing ako na ang bahala sa mga aswang. Kahit nahihirapan at masakit ang sikmura, ginawa ko na rin ang sinabi niya dahil wala rin naman ang pagpipilian. Maya-maya pa'y naabutan na nga kami ng iilang aswang kaya pinaputukan ko na sila ng baril pero sa kasamaang palad ay naubos na ang bala. Wala na rin kaming natitira kaya yung mga sangkap na pangontrang aswang na lang ang ginamit ko. Kahit tinitipid-tipid ko lang ito sa totoo lang. May iilan kaming napatumba pero hindi talaga yun sumapat, Kabanong. Sa dami nila, hindi ko na nga rin alam kung bakit parang hindi sila nauubos hanggang sa dumating na nga ulit si Pinunong Arita. Huminto kami. Nilapag ako ni Ping dahil napalibutan na talaga kami ng mga aswang. Kaharap namin ang Pinunong Aswang na pangiti-ngiti habang nakatayo. Kainis! Na-corner na tayo! Sinabi ko naman kasi sa iyo, buddy. Iwan mo na ako dito. Huwag na tayo magsisihan. Isipin natin kung paano natin sila lalabanan. Wala na tayong kahit na anong armas. Bukod dito sa soldier's knife. Ubus na ang ginawa kong pangontrang aswang. Yung mga bala ng baril at granada, wala na rin. Kung itong soldier's knife ang ipaglalaban natin, sa kalagayan ko mauna talaga akong mamatay sa'yo. Ayaw ko nang marinig ang mga sinasabi mong yan. Ilang beses ko namang sinabi sa'yo na walang mamamatay dito. Gamitin mo yung agimat na pulang tela. Ay, oo nga no. Nakakatuwa kayong pagmasdang dalawa. Masasabi ko na matindi talaga ang paghubog sa mga katulad niyong sundalo, ano? Hindi niyo talaga iniiwan ang isa't isa. Pero hindi sapat yan para mamangha ko sa inyo ng tuluyan. Mas matutuwa ako kapag naubos sa lugar na to ang mga katulad ninyo. Sagabal kayo sa paglago ng mga aswang Kaya kapag nakuha ko na sa inyo ang hiyas, uunahin kong lusubin ang kampo para wala nang umadlang sa pagsalakay na gagawin namin sa mga baryo sa lugar na ito. Ang dami mong sinasabi, Gringo. Ang dami mong sinasabi. Gringo, ilabas mo na yung mga pangyarihang sandata. Oo, eto na. Umanda kayo mga aswang kayo! Inangat ko ang piraso ng pulang tela at nang makita ito ng mga aswang na layog, nanlaki ang mga mata nila. Halos lahat ay napatras sa takot at maging si Pinunong Arita ay hindi makapaniwala sa nakikita niya. Piraso ng pulang tela lang pala ang katapat nyo Ano? Bakit di kayo magsilapit ngayon, ha? Habang tila nang bubuyo si Ping, panay naman ang pagwasiwas ko sa piraso ng pulang tela. Panay din ang atras sa mga aswang. Sinamantala nga namin ito, kahit ang totoo, Kabanong, ay hindi ko talaga maintindihan kung bakit sila takot na takot sa hawak ko. Hanggang sa mapadako na ulit ako kay Pinunong Arita, itinapat ko sa kanya ang nasabing piraso ng pulang tela. Matagal siyang natulala na parabang iniisip kung paano ko biglang nagkaroon ng isang alas na ipanlalaban sa kanila. Kahit papaano, matapos makita ang takot sa reaksyon ng mga aswang, nagkaroon ako ng pag-asa na makakaalis kami ng ligtas sa lugar na yon. Ganon din ang nakita ko sa mukha ni Ping. Nagdumadampot pa ng mga bato, habang ang isang kamay ay hawak ang kanyang soldier's knife. Pero natigilan kami nang biglang humalakak na naman si Pinunong Arita. Mas nakakakilabot yun kaysa sa nauna niyang paghagalpak. Napakunot ako ng noo, pero naintindihan ko ang lahat ng unti-unti siyang humakbang palapit. Anong ginagawa mo? Hindi ka natatakot sa pulang tela? Hindi ba takot kayo dyan? Tingnan mo yung mga kasamaan mo,
Matagal na panahon ko na rin hindi nakikita ang may-ari ng piraso ng pulang tela na yan. Napakaliit talaga ng mundo. Pinagtagpo-tagpo tayo. Tumigil ka kung ayaw mong mamatay. Agimat ang pulang tela na yan. Masusunog ka o kaya malulusaw. Sige ka, kaya lumayo ka na. Mahilig din magpatawa tong kasama mong sundalo, antingero. Ang piraso ng pulang tela na yan ay balabal ng mortal naming kaaway. Kaya naiintindihan ko kung bakit takot ang mga kasama ko dyan. Dahil ang may-ari niyan ang halos umubos sa lahi namin. Pero bigla na lang siyang nawala na parang bula. Kaya nakapagtataka at meron ka niyan. Connection mo kay Ofelia. Kilala mo si Manang Ofelia? Manang Ofelia? Oo nga pala. Munti ko nang makalimutan na mga normal na tao lang kayo. Kahit gaano pa kayo kahusay, hindi nyo kayang labanan ng pagtanda. Mamamatay at mamamatay pa rin kayo. Manang laro. Wala nang nakikipaglaro sa'yo. Nauubos na ang oras at malapit ng mag-umaga. Kailangan ko nang makuha sa iyo ang hiyas para maisakatuparan na ang mga plano ko. Mga kasama, huwag kayong matakot dahil piraso lang ng pulang tela ang hawak ng lalaking yan. Hindi na kayo masasaktan ng balabal na yan. Kaya ano pang hinihintay nyo? Tayo sila! Sa sinabing yon ni Pinulong Arita, ay tila nabuhayan nga rin ang mga aswang. Magkakasunod silang umangil at umungol sa kaunti-unting umabante. Naalarma naman kami ni Ping dahil alam naming tila ito na ang katapusan namin. Pero isa lang ang alam ko, na kahit anong mangyari ay lalaban at lalaban ako kabanong bago mamatay. Nagsimula na ngang umatake ng paisa-isa ang mga aswang. Kahit papaano'y nakakalaban pa kami ni Ping. Pero ilang saglit pa nang mahawakan ako ng isang aswang ay doon ko nabitiwan ng piraso ng pulang tela. Pagbagsak nito sa lupa ay dinampot naman kagad yon ni Pinulong Arita. Hindi ko rin alam kung ano ang sumunod na nangyari. Sa bilis ng naganap ay nagulat na lang ako dahil ang sumunggab kanina sa akin ay kamay na lang ang naiwan. Ang ilang bahagi ng katawan niya ay hindi ko na rin alam kung saan napunta. Sinundan ko ang isang nakakakilabot na kulog at nakakasilaw na liwanag. Napapikit ako habang pilit na minamataan kung sino o ano ang dumating. Nang tuluyang mawala ang liwanag at kulog, ay tumambad sa paningin namin ni Ping ang ilan sa mga aswang na wala ng buhay. Maging ang ilan ay tila nag-atrasan ulit at takot na takot. Nang mapagawi naman ang atensyon ko kay Pinulong Arita, nagulat ako dahil tila nasisindak siya. Yun ang unang pagkakataon na makita kong gano'n ang reaksyon niya. Anong nangyayari, buddy? May ginawa ka bang kung ano? Gawa ba to ng agimat mo bilang antingerong albularyo? Hindi ko rin alam, buddy. Wala akong ginagawa kahit na ano. Anong nangyayari? Paano makabalik ka? Lahat kami napatingin sa pinagmamasdan ni Pinunong Arita at nanlaki mga mata ko nang makita nga si Manang Ofelia. Pero ibang-iba rin ang itsura niya kumpara nung huli ko siyang makita. Para siyang nag-glow up, kabanong. Mas umangas din ang dating niya. Ikaw ho ba yan, Manang Ofelia? Sinabi ko naman sa iyo, gringo, hindi aksidente ang pakikita natin yon dahil merong binuo ang kapalaran. Ito na ang pagkakataon na yan. Paano kayo napadpad dito? Katulad ng sinabi ko, ito ang inadya ng tadhana. Tama ng satsat. Kahit nagbalik ka pa rito para tugisin kami, ibang-iba ka na ngayon. Matanda ka na, Ofelia, kaya siguradong wala ka ng kakayahang labanan kami. Ha! Talaga ba? Pero tignan mo ang mga alagad mo. Bakit sindak na sindak pa rin sila sa presensya ko? Pinagmamasdan ko kayo mula sa kinaroroonan ko at katulad ng inaasahan ko. Makita pa lang nila ang piraso ng pulang tela na balabal ko. Nanginginig na sila sa takot. Manahimik ka, mga kasama. Sa inyo matandang yan at huwag kayong matakot sa kanya. Sugod na, bilis! Pero ano at walang gumagalaw sa kanila? Naging told na ba sila na kagubatan? Hindi ba balwarte mo ang lugar na ito? At kayo natatakot sa sarili niyong balwarte? Sinabi ng suguri niyo matandang yan eh. Nag-iisa lang siya at mahina.
Pero kahit tila lumawit na ang dila ni Pinunong Arita, sa kakasigaw ay wala siyang napala. Kaya para hindi mapahiya ay siya na mismo ang lumusog kay Manang Ofelia. Gulat na gulat kami ni Ping sa mga nakita namin. Matanda man ang itsura ni Manang Ofelia pero para siya kaidaran lang namin kung kumilos at umiwas sa mga atake sa kanya. At hindi lang yon, dahil habang iniiwasan niya ang pinunong aswang, pasimple na rin pala siyang sumasalakay sa iba pang mga aswang na naroroon. Nagugulat na lang kami dahil mga nalulusaw na ang iba. Kaya para hindi na madamay pa, ang karamihan sa mga aswang ay nagpulasan na bigla. Binigyan nga rin kaagad ng leksyon na matandang manunugis ang pinuno ng mga aswang na layog. Isang malakas na sampalang ginawa niya rito para sumabog ang malakas na hangin sa paligid kasabay ng pagtalsik ni Pinunong Arita. Tumama siya sa malaking puno at natumba sa lupa, pero dali-dali rin siyang bumangon. Hinira ka, matanda ka. May araw ka rin. Balikan kita. Anong babalikan? Sino nagsabi sa'yo na patatakasin pa kita, ha? Matagal na panahon ako naghintay para sa oras na ito. Hindi ko na palalampasin ang pagkakataon na ito. Tumigil ka. Alam mo ang mangyayari sa katawan mo kapag pinagpatuloy mo to. Matanda ka na at hindi na kaya ng katawang lupa mo ang matagal na labanan. Mamamatay ka bago mo ako mamatay. Tama. Ganon nga ang mangyayari. Kasama kita at kayong lahat na mamamatay. Kaya ihanda mo na ang sarili mo. Doon ko nakita kung gaano kaseryoso si Manang Ofelia at kung gaano katakot ang kaninang nagyayabang na pinuno ng mga aswang. Nang ihanda na matandang babae ang kanyang sarili, biglang lumipad palayo sa amin si Pinunong Arita. Pero hindi siya nakatakas talaga. Hindi rin namin alam ang nangyari pero nagulat na lang ako nang makitang pareho ng butas ang pakpak niya. Napalingon din ako kay Manang, pero biglang nagdugo ang bibig at ilong niya. Sigurado ko na meron siyang ginawang kakaibang orasyon na nakaapekto ng lubos sa kanyang kalusugan. Hanggang sa maya-maya pa nga, ay nakita na namin si Pinunong Arita na sumisigaw at tila nagmamakaawa. Parehong nanlaki ang mga mata namin ni Ping dahil animoy parang papel na nasa area ang katawan ng aswang na unti-unting nayuyupi hanggang sa maging pabilog. Kasing laki lang ito ng bola habang tumatagas ang mga dugo-dugo. Nang makita ko ang iba pang aswang ay tuluyan na silang nagpulasan. Pero ganun din ang kanilang sinapit. Tila nga bumaha ng dugo sa paligid namin, Kabanong. Hanggang sa pare-pareho silang pumutok at tumalo na lang sa hangin. Pagkatapos ng pangyayaring yon, ay bigla ring nanghina si Manang Ofelia. Nilapitan namin siya kaagad ni Ping at inalalayan. Pero sumusuka siya ng napakaraming dugo. Manang, tara na po't nadali namin kayo sa kampo para magamot. Walang magagawa ang mga doktor dahil wala naman akong sikit. Naabot na ng katawan ko ang limitasyon. Kung tutuusin matagal na panahon na akong dapat patay. Kung napagal lang sana ang dating ng katulad mo, gringo. Ano pong ibig niyong sabihin? Huwag niyo na akong isipin. Hindi na ako magtatagal. Ang huling hantungan ng mga mapaminsalang aswang na yon ay siya ko ring huling hantungan. Sige na, lumakad na kayo. Maraming tao ang naghihintay sa inyo. Hindi na nga kami nakapagtalo sa kanya, Kabanong. Sinunod namin ang gusto niya. Umalis na kagad kami sa lugar na yon at pagsikat ng araw nang nasa kalsada na kami, nakita namin ang dalawang magkasunurang soldier's truck. Sumakay kami roon at bumalik sa kampo, saka ni-report ang mga nangyari. Hindi namin sinabi na aswang ang mga rebeldeng nakasagupa namin. Pinasunungalingan namin ni Ping ang ibang bagay sa report. Ang tanging totoo lang ay ang bagay na wala ng buhay sa mga dinakip ng rebelde kahit ang aking pinsan. Napatunayan ko yon dahil nang bumalik ang grupo sa kuta ng mga aswang, nakita ko nga ang ilang kagamitan ni Unasan. Pati ang katawan niyang naaagnas na. Ganon din ang iba pang biktima na kinilala ng kanilang mga pamilya. Malungkot man ang nangyari sa aking pinsan, Kabanong,
panatag naman ang loob ko dahil napuksa ng tuluyan ng kampon ng kadiliman. Pagbalik namin ni Ping sa Manila, iniiwasan na talaga naming mapag-usapan ng tungkol sa bagay na yon para makapag-move on kami pareho sa hindi kaaya-ayang pangyayari. Salamat sa Panginoon dahil hindi niya ako pinabayaan pati ang aking pamilya. Sa ngayon po'y nasa katawan ko pa rin ang hiyas. Pero hindi na ito aktibo dahil hindi naman ako gumagampan pa sa dati kong tungkulin. Pinutol ko na rin sa akin ang henerasyon ng pagiging antingerong albularyo. Dahil ayaw kong danasin ang susunod na henerasyon ng pamilya ko ang mga naranasan kong hindi magaganda. Tuluyan ko na nga pong isinuko ang sarili ko sa Panginoon. At sa biyaya ng Diyos na buhay, mas lalo niya kaming pinagpala at iningatan. Wala sa mga anak ko ang nagkaroon ng mga malulubang sakit. Naging maayos ang karera nila sa paaralan. At kami naman ni Mrs. ay mas naging maalwan ang pagsasama. Hindi nawawala sa amin ang palaging pagbibigay ng kapurihan sa may kapal. Dahil siya ang lahat ng nagmamay-ari ng mga pagpapalang natatamo namin. Ito po ulit ang aking kwento at maraming salamat sa inyong pakikinig. Nawa po'y palagi tayong mag-iingat lahat. Mga kabangers, mga kayanggaw, kung kayo po'y nakarating dito sa dulo ng ating kwento, ako'y buong pusong nagpapasalamat at kung bago lang po kayo sa ating channel, kung maaari po'y pakipindot na rin po ang subscribe button at ang notification bell para lagi po kayong nanonotify pag meron tayong mga bagong video. Pakipindot na rin po ang like at mag-comment na rin po kayo sa ibaba para mabasa po namin ang inyong mga saloobin. Pakishare na rin po para mas makatulong po na maparami ang mga mayayanggaw nating mga kabangers. Hanggang sa susunod na kwento, wakas!